Ako si Zoe. Dahil sa isang arkeolohikal na paghukay, bigla na lang akong napadpad sa isang mundo kung saan. Mundong Yi, kung saan ang bawat karakter ay may kapangyarihang magkontrol ng kalaliman ng langit at lupa. Sa tuwing binibigkas ang bawat salita, naglalabas ito ng kakaibang lakas lingli, at nagdudulot ng mga himala. Senior sister, nariyan na si Zhangquan ng sektang Tai. Naghihintay siya sa labas ng tarangkahan ng ating bundok. Sabi niya, ayon sa kasunduan, hahamunin niya kayo sa isang pagtatagisan. Alam ko na, masyado na silang mapang-api. Ang sektang Tai ay napakalaki at makapangyarihan. Bakit kailangan pa nilang mangbuli ng isang maliit na sekta na katulad natin? Sinabi pa nila na kapag natalo tayo, hindi lang ang sekta ang mapapailalim sa kanila. Kundi kailangan mo ring maging kerida ng lalaking iyon. Napakawalang hiya nila. Kung tayo ay mahina at kulang sa galing, wala na tayong magagawa pa. Ang sektang Tai ang nangunguna sa Silangang Zoo. Hawak nila ang sandamakmak na sinaunang kasulatan Jinwen. Ang labanan sila ng mga maliliit na sekta na gaya natin ay parang langgam na humaharang sa karwahe. Noong mga nakaraang taon, nang pumunta ang aking guro sa mga labi ng sinaunang panahon, siya ay nagtamo ng matinding sugat, kaya napilitan siyang magkulong at mag-isa. Iniwan niya sa akin ang dalawang karakter ng sinaunang kasulatan. Subalit sadyang hangal ang aking kakayahan. Matapos ang 10 taon, isa lamang sa dalawang karakter ang aking naintindihan. Kung malalaman ko lang ang kahulugan ng parehong karakter na ito, hindi na ako matatakot sa taong tulad ni Zhangquan. Sektang Pinuno, huwag masyadong mag-alala. Ang sektang Pinuno ay tiyak na mamamatay. Hindi ba't nagpahula na tayo bago ang laban? Sabi nila, ang sektang Yunmiao ay magkakaroon ng isang henyo sa larangan ng espada. Isang tao na ang bawat salitang bibigkasin ay kayang gumalaw ng lakas ng langit at lupa. Kayang yumanig sa mga bundok at ilog. At kayang pumatay ng mga masasamang espiritu at magpabagsak ng mga Diyos. Sana ay tunay na may ganoong tao. Pumunta ka na sa labas at tanggapin ang mga matatanda ng sektang Tai. Siya ba ang henyong tinutukoy ng tadhana? Kung totoo ang sinabi ng aking guro, ngayon ay haharapin ng sektang Yunmiao ang peligro ng pagkapawi. Nasaan na kaya siya? Ah, sino ka? Hudas ka. Sino ka? Ako. Nasaan ako? Nasa site ba ako ng arkeolohiya? Ginoong Zhu, nakakita kami ng tabletang bato sa banda rito. Maaari mo bang tingnan ito? Papunta na ako. Tuloy. Ano ito? Bakit may lumitaw na espada? Nagsasabi ka ng mga kababalaghan at walang katuturan. Mamatay ka na. Sandali, sandali. Teka. Ano bang nangyayari? Sabi ko tumigil, hindi ba siya tumitigil? Ah, ano ba yan? Ang ganda naman ng tindig ng dilag na ito. Binibini, ikaw ang kusang lumapit sa akin. Ah, wala pa akong ginagawa. Kahit ang sinaunang kasulatan Jinwen kanina ay hindi ako mapigilan. Sino ka ba talaga? Ano ang sinaunang kasulatan? Huwag kang magmaang-maangan. Kung hindi dahil sa sinaunang kasulatan, paano mo ako napigilan? Sinasabi mo na ang maliit na sulat na iyon ay sinaunang kasulatan. Kilala mo ba ang dalawang sinaunang kasulatan na ito? Siyempre, halimbawa, itong dalawang karakter na ito ay binibigkas na. Lumalabas ang espada Giant Lace Word Rise. Ito ba ay mga karakter na insi? Sa mundong ito, anumang salita ang bigkasin mo, nagkakaroon ito ng epekto. Lumalabas ang espada. Teka, bakit walang epekto ang pagbigkas ko ng lumalabas ang espada? Ang sinaunang kasulatan ay hindi lang basta pagbigkas ng salita. Ito ay nakadepende sa pagkaunawa ng isang tao sa naturang kasulatan. Kapag mas malalim ang pangunawa, sa oras na bigkasin mo ito, ang natitipong lakas ay magiging mas malinaw. At mas magiging malakas ang epekto nito. Kung hindi mo ito maiintindihan, hindi mo man lang magagawang tipunin ito bilang sinaunang kasulatan. Ganoon pala iyon. Ang taong ito ay may alam sa sinaunang kasulatan. Ang bawat galaw niya ay kayang yumanig sa mundo. Siya ang henyo sa panitikan na tinukoy sa propesya ng guro. Ginoo. Ang sektang Yunmiao ay nasa panganib ngayon. Nais kong hilingin ang iyong tulong. Binibini, teka lang. Ako ay isang ordinaryong doktor sa larangan ng panitikan lamang. Ang mga labanang ganito ay hindi ko maintindihan. Ganoon ba? Tama ka nga.
Walang dahilan para tulungan mo ako, Ginoo. Ngunit nakita mo na ang aking katawan, at hinamak mo pa ako ng lubos. Wala na akong mukhang ihaharap sa mundong ito. Ngayong araw, kahit ialay ko ang aking buhay, papatayin kita. At pagkatapos, magpapakamatay ako. Teka, itigil ang espada. Payag na ako, hindi ba sapat na iyon? Huwag naman agad mauwi sa patayan ang lahat. Mga kawal, ihatid ang Ginoong ito upang makapagpalit ng damit. Sumunod kayo sa akin pagkatapos. Wow, napakalakas ni Senior Brotherly. Isang salitang mula sa kanya at pati espada ng kalaban ay tumilapon. Hindi ba? Kung si Senior Brotherly ang magiging pansamantalang pinuno ng sekta, kailangan pa ba nating matakot? Matagal na sana tayong sinugod ng sektang Tai. Ang problema ay ang ating senior sister. Hay, babae pa rin siya pagkatapos ng lahat. Si Senior Brotherly pa rin ang karapat-dapat. Lesiu. Noon pa man ay paborito na ni Guro si senior sister. Bago siya pumasok sa pagmumuni-muni, ipinasa niya sa iyo ang pamumuno. Ngunit tingnan mo, sa ilalim ng iyong pamumuno ay inaalipos na tayo ng iba. Sa tingin ko, mas mabuting ibigay mo na sa akin ang posisyon ng pinuno. Ako ang haharap sa laban-laban sa mga nakatatanda ng sektang Tai. Hindi sana tayo dapat maging alipin ng ibang sekta. Salamat sa iyong pagmamalasakit, pero nahanap ko na ang lalaking lalaban para sa atin. Siya ang napili ko. Senior sister, sino ang lalaking ito? Hindi ko natatanda ang may ganyang disipulo sa sekta natin. Si Zui ang tinutukoy ng guro sa kanyang propesya. Ang henyo sa panitikan na magliligtas sa atin. Siya ang lalaban para sa akin mamaya. Ano, siya ba ang tinukoy ng dating pinuno? Ang henyo na magpapabagsak sa mga sekta ng espada. Mabuti na lamang at nakikita ito ng langit. May pag-asa na ang sektang Yunmiao. Tama ka, kasama si Zui. Siguradong matatalo natin si Zhangquan. Dapat lang. Senior sister, kaya mo namang manlinlang ng iba. Pero huwag mo namang linlangin ang iyong sarili. Ano ang ibig mong sabihin? Simula nang pumasok siguro sa pagmumuni-muni, ang ating sekta ay patuloy na naghahanap sa henyo ng panitikan sa propesya. Ngunit wala tayong nakita. Ngayon, ang ating sekta ay unti-unti nang nagiging sunod-sunuran sa ibang sekta. Ngayon mo lang sasabihin na nahanap mo ang henyong iyon. Sa tingin ko, dahil natatakot kang ikaw ang maging dahilan ng pagbagsak ng sekta. Kaya ka nagpalitaw ng isang scapegoat para sumalo ng sisi. Lihan, wala kang karapatang magbintang ng walang basehan. Kung nagbibintang lang ako o hindi, susubukan natin at malalaman mo. Paano mo gustong subukan? Simple lang, hayaan mo siyang lumaban sa akin. Kung matalo siya, ibig sabihin ay scapegoat lang siya na ginamit mo. At hindi ka na dapat maging pansamantalang pinuno ng sekta. Ibigay mo na ang posisyong ito sa akin. Ako ang haharap kay Zhangquan. Zui, umaasa ako sa iyo. Sige, naiintindihan ko na. Huwag mo akong sisihin, batang-bata. Kung may dapat kang sisihin, sisihin mo ang babaeng nasa tabi mo. Dahil ginamit ka lang niyang pain para mamatay. Ano, 10,000 espada. Sampung-libong espada. Huwag mong sabihing ito ay ang pagbabalik ng 10,000 espada. Ngunit kung titingnan ang ganitong forma, mukhang hindi naman yata. Daan-daang espada lamang ito. Naglakas loob ka pang tawaging 10,000 espada. Diyos ko, ito ba ang kapangyarihan ng pagbabalik ng 10,000 espada? Sinakababatang kapatid lihan lamang ang kinabukasan ng ating sektang Yunmiao. Ang galaw na ito, kahit si Senior Sister Bailuan ay hindi kakayanin. Patay na ang batang iyon. Nakikita mo ba, bata? Ang dalawang sinaunang kasulatang ito ay ginugol ko ng maraming taon ng paghihirap bago ko nabigyan ng kahulugan. Bibigyan kita ng pagkakataon na lumuhod at magmakaawa. Pagkatapos ay gumapang ka palabas ng sektang Yunmiao. Maaari ko pang patawarin ang iyong buhay, aso. 2 karakter lang ang kailangan mo ng ilang taon para basahin. Ang talento mo naman. Ha. Talagang basura lang pala. Napakatalim ng dila mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakapagmatigas. Mamatay ka, Zouyi, ihambing mo ang iyong 2 espada sa aking 1,000 espada. Ang 2 salita ay higit na malakas, hindi mahina. Bakit hindi ka nalang sumuko? Ilang daang espadang espiritual lamang yan. Huwag kang mag-alala. Ngayon, ipakikita ko sa kanya ang pagkakaiba namin. 10,000 espada.
Hahaha. Huminto. Huminto na. Ginagaya lang ba ng taong ito ang 10,000 espada ni nakababatang kapatid Lihan? Hindi ito simpleng panggagaya. Tingnan mo ang mga bakas ng espada sa kanyang teknik. Malinaw na mas ramdam ang lakas nito kaysa kay nakababatang kapatid Lihan. Ang kanyang pagkaunawa sa teknik na ito ay malinaw na mas mataas kaysa kay nakababatang kapatid Lihan. Ang sinaunang kasulatan na nakatago sa loob ng maraming taon. Paano ito madaling makokontrol ng isang taong labas sa sekta? Tumayo ka. Tingnan ninyo, hindi man lang gumalaw ang ating senior. Anong klaseng pagtitiwala sa sarili ito? Siguradong tagumpay. Ito ay tunay na siguradong tagumpay. Nagkukunwaring banal. Hindi ako maniniwalang hindi kita mapapatay, Denny. Pagbabalik. Ano ito? Hindi ito maaari. Ano ito? Hindi ito maaari, GV. Ito ang tinatawag na pagbabalik ng 10,000 espada. Tungkol naman sa sinabi mo kanina, wala ka palang binatbat. Salamang ka, siguradong salamang ka ito, hindi ako naniniwala. Aha. Isang ang tunay na lalaki. Kailaki ng agos ng espada. Hindi man lang tumitingin, diretso pa rin ang bangga. Bilib na ako, bilib na ako. Napakagaling, isang tunay na pagbabalik ng 10,000 espada. Tunay na nagpamulat sa aking mga mata. Sino ang taong ito? Siya ay si Zhang Quan, ang elder ng sektang Tai. O aking mahal na ibon. Pagkatapos ng araw na ito, ikaw ay akin na. Bakit kailangang tingnan mo ako ng ganyan kalamig? Batang Panginoon Zhang. Hindi pa tapos ang labanan. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sige, magtungo na tayo sa pangunahing paksa. Tutal ay naglalaban tayo ng lakas. Ang inyong sektang Yunmiao ay hindi kapantay ng aking sektang Tai. Ngayon naman ay papalitan natin. Ang lapidang ito ay may nakaukit na sinaunang kasulatan. Kung mababasa ninyo kahit isang karakter, panalo na kayo. At kung hindi ninyo mabasa, ang inyong sektang Yunmiao ay magiging sunod-sunuran na lamang sa aking sektang Tai. At ikaw, magtungo ka sa silid ko ngayong gabi. Sige, hahaha, ang sarap sa pakiramdam. Hindi ba ito ang tula ni Luyin mula sa dinastyang Tang? At isa pang bahagi ng tula. Tunay na sinaunang tula. Kahit isang karakter lang ng sinaunang kasulatan ay napakahirap ng unawain. Isang tula na binubuo ng sinaunang kasulatan. Sino ang makakabasa nito? Tapos na tayo. Ang ating sektang Yunmiao ay tuluyan ng mawawala. Wala kang hiya. Upang maunawaan ang sinaunang kasulatan, dapat mong lubos na maintindihan ang diwa nito. Hindi ito kapantay ng mga ordinaryong kasulatan. Kung hindi mo kaya, umamin ka na lang. Huwag kang mag-alala, maging ang sektang Yunmiao o ikaw man. Aalagaan ko kayong lahat. Zhouyi, kilala mo ba ito? Kaya mo ba ito o hindi? Parang antas elementarya lang ang tula na ito. Dapat ay kabisado ito ng sinumang marunong magbasa. Seryoso ka ba sa iyong sinabi? Kung gayon, ipinagkakatiwala ko ito sa iyo. Talaga bang naniniwala ka sa kanya? Bailuan, nababaliw ka na ba? Gusto mo pa bang subukan ang aking pagbabalik ng 10,000 espada? Siguraduhin kong sa pagkakataong ito ay mas pipa ko kita ng matindi. Inaamin ko, may ibubuga ang batang ito pagdating sa sinaunang kasulatan. Ngunit ang hayaan ang isang estranghero na makialam. Kapag siya ay nabigo, mawawasak ang ating sektang Yunmiao ng lubusan. Tama ang sinabi ni nakababatang kapatid Lihan. Ang diwa ng tula. Napakadelikado nito. Tama. Ayaw kong maging sunod-sunuran lamang sa sektang Tai. Ako ang tatak ng emperador. Isang likas na immortal. Minsan ko nang nabasa ang isang sinaunang tula na pinamagatang lipad ng Niebe. Isang tula na nagdadala ng Niebe sa 3,000 milya. Hayaan siyang gawin ito ng walang pagkakamali. Lipad ng Niebe. Hindi ba yung tulang 1, 2, 3, 4? 5, 6, 7, 8 piraso na lipad ng Niebe iyon. Dahil alam mo pala ang tungkol sa lipad ng Niebe. Bakit hindi ka pa umurong ngayon din?
Sige, hayaan mo muna ang mga tao mo ang mauna. Gusto ko lang makita kung gaano kagaling ang tinatawag mong natural na talento. Magmadali ka na at ilabas mo na ang dapat ilabas. Ikaw ang magiging dakilang tagapagligtas ng sekta. Hindi ba't ikaw ang likas na talento? Ano ang nangyayari? Napakalakas ng aura ng pagpatay sa tulang ito. Ito ay hindi buo. Kung hindi mo naunawaan ang buong teksto, sa sandaling bigkasin mo ito, babaligtad ang puwersa ng langit at lupa at dadalhin ka sa kapahamakan. Ang karaniwang tao ay hindi kailanman kayang magbasa nito. Tapos na, tapos na. Kahit si nakatatandang kapatid Wang ay hindi ito mabasa. Ngayon ay tuluyan na tayong magiging sunod-sunuran sa sektang Tai. Katapusan na ng aking sektang Yun Miao. Hahaha, ganap na pinuno ng sektang Bai. Nakikita mo na ba ngayon? Ang inskripsyong ito sa bato ay nakuha namin mula sa sinaunang guho. Matapos ang matinding panganib. Sektang Tai, ilang taon na naming pinag-aralan ito, ngunit wala kaming napala. Sa tingin mo ba ay kaya ninyong mga mahihina na basahin ito? Napakalaking kahangalan niyan. Ay naku, kung bobo ka, kahit gaano karaming tula ang basahin mo, hindi mo pa rin ito makikilala. Mukhang hindi rin pala sapat ang galing ninyong sektang Tai. Napakayabang mong bata ka. Kung magaling ka, ikaw ang gumawa. Kung kaya mong bigkasin kahit isang salita lang. Kakainin ko itong batong ito mismo sa harap mo ngayon. Iyan ang sinabi mo ha. Zuyi, tama na. Wala kang utang na loob sa amin. Hindi mo kailangang ilagay ang iyong sarili sa panganib. Tanggapin na lang natin na talo tayo sa pagkakataong ito. Hahaha, napakabait mo talagang bata ka. Simula ngayon, ang inyong sektang Yun Miao ay akin na. At ikaw na magandang dilag, iyo ring magiging akin. Hindi pa ako nagsisimulang sumalang, di ba? Anong klaseng palabas ang ginagawa mo riyan? Bata, dahil ikaw na mismo ang humahanap ng sarili mong kamatayan. Hindi na kita pipigilan. Ngayong araw, ako, na isang eksperto sa literaturang Tsino, ang magtuturo sa inyo. Ganito binabasa ang tulang ito. Ang marangal ay napipilitang lumapit ng hindi malaya. Ang dragon at phoenix ay mahirap ng pigilan. Ah! Ang swerte ay narito na. Diyos ko, nagawa niya talaga. May pag-asa na ang sektang Yun Miao natin. Ligtas na tayo, Zuyi, ikaw ang. Hindi maaari, ilusyon lang ang lahat ng ito. Ang sinaunang kasulatan na hindi maunawaan ng sektang Tai sa loob ng maraming taon. Paano mo mababasa ang nilalaman nito, bata? Kung may nakita kang hindi tama, dapat kang kumilos. Kung ikaw mismo ay walang silbi, huwag mong isiping ganyan din ang ibang tao. Kung mahina ka, mag-ensayo ka pa. Bata, tatapusin na kita. Yuha! Ye! Ngayon mo lang inisip na peke ito, ako. Susuko na ako. Maraming salamat, Zuyi. Kung hindi dahil sa iyo, sektang Yun Miao. Si Ginoong Zhou ang tagapagligtas na hinulaan ng ating dating sekta. Dapat tayong maniwala sa ating pinuno. Kung hinayaan nating silihan ang humarap, siguradong bihag na tayo ng sektang Tai ngayon. Tama ka, dapat lang. Siya na lang ang laging bida. Hindi pwede, dapat nating alisin ang taong ito. Kundi bago pa lumabas siguro, ang posisyon ng pinuno ay siguradong mapupunta kay Bailuan. Hoy, hindi pa tapos ang pusta natin. Balak mo bang lamunin ang lapidang ito? O kailangan mo ng tulong ko para durugin ito para mas madaling lunukin? Zuyi, wag mo akong pahiyaing masyado. Ako ang batang Panginoon ng sektang Tai. Sa ginawa mong paghihiya sa akin ngayon, hindi ka ba natatakot na gumanti ang sektang Tai? Mukhang kailangan pa kitang subuan, ano? Ang lapidang ito ay siguradong kayamanan para sa sektang Tai.
Dudurugin ko ito at ibibintang kay Zoe. Sa gayon, gagamitin ko ang tensyon nila para patayin siya. Alaynan. Wala pa akong ginagawa. Kusa namang sumabog itong sirang bato. Parang gawaing may depekto. Teka. Ang lapidang ito ay kayamanan ng sektang Tai. Paano mo nagawang sirain ito? Gusto mo bang magsimula ng gulo sa pagitan natin at ng sektang Tai? Ang pagkain ay hindi dapat kainin ng basta-basta. At ang salita ay hindi dapat binibitawan ng basta-basta. Aling mata mo ang nakakita na ako ang sumira nito. Yesue, ikaw mismo ang muntik ng magbasag ng lapida kanina. Sino pa ba ang iba kundi ikaw? Senior sister, pakiusap, palayasin ang taong ito sa sekta. Para mapayapa ang galit ng sektang Tai. Tama, ang lapidang ito ay kayamanan ng sektang Tai. Binibining bae, pakiusap, magpaliwanag kayo sa amin. Kung hindi, ituturing namin kayong kaaway ng buong sektang Tai. Pigilan niyo siya. Batang Panginoon Chang. Ang pagkasira ng inyong kayamanan ay tunay na aming pagkakamali. Sabihin ninyo ang inyong kapalit. Babayaran ito ng sektang Yunmiao ayon sa inyong halaga. Ibabayad sa lapidang ito. Kahit ibenta ninyo ang buong sekta, hindi ninyo ito mababayaran. Pero kung magiging alipin kita, at paluluhurin mo si Zoe para magmakaawa sa akin, baka mapatawad ko pa kayo. Ikaw, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Sa taong tulad nito, dapat turuan ng leksyon. Kundi, baka bigla na lang siyang susuntok sa mukha. Ano ang balak mong gawin? Ingay ng ingay. Parang langaw. Sabi ko, 10 baso. Kung ayaw mong inumin, pasusubuan kita. Bitawan mo ako. Zhang Quan, ikaw ang naghanap nito. Hahaha. Ako ang elder mula sa punishment hall ng sektang Tai, Wang Ming, at ito si Bailuan. Zoe, dumating na ang inyong katapusan. Maligayang pagdating, Wang Ming, Grand Elder. Sino ang matandang ito? Mukhang medyo malaki, ah. Siya ang elder ng law enforcement hall ng sektang Tai. Iba siya sa mga katulad ni Huang Ming at Zhang Quan. Nag-iisa siyang lumipol ng 10,000 demonyo gamit ang isang espada. Hindi masukat ang kanyang lakas. Ang batang ito nakasama ni Bailuan ng sektang Yunmiao. Hindi lang niya sinira ang mahalagang gamit ng ating sekta. Hinamak pa niya ako sa harap ng lahat. Dapat mong pantayin sa lupa ang buong sektang Yunmiao para sa akin. Elder Huang, may ibang dahilan sa likod nito. Si Zhang Quan ang gumamit ng kanyang kapangyarihan para manakit ng tao. Nagpustahan kami. Kung matatalo kami, ang sektang Yunmiao ay sasailalim sa sektang Tai. At pipilitin pa akong maging asawa niya. Ngayon na natalo siya sa pusta. Ngayon naman siya gumagawa ng gulo at walang kwentang dahilan. Napakawalang hiya. Ano naman ngayon, sasabihin ko sa iyo. Siguradong magiging asawa kita ngayon. Zhang Quan, ang iyong mga gawa ay nagbibigay ng matinding kahihiyan sa sektang Tai. Pagbalik natin, harapin mo ang parusa sa disciplinary hall. Ano, Wang Ming? Alam mo ba, ang ama ko ang pinuno ng sektang Tai. Naglakas loob kang parusahan ako. Bilang mga disipulo ng sekta, ay dapat gantimpalaan ang may nagawa, at parusahan ang may sala. Ngunit magkaiba ang usapin dito. Sinira ninyo ang mahalagang relikya ng ating sekta. Kailangang may managot sa bagay na ito. Sinira ninyo ang mahalagang relikya ng ating sekta. Kailangang may managot sa bagay na ito. Kung walang gustong akuin ang responsibilidad, magbabayad kayong lahat ng buhay para sa batong lapidang ito. Hala, katapusan na ba natin? Sa pagkakataong ito, tuluyan na tayong malilipol. Elder Huang, walang kinalaman ang sektang Yunmiao rito. Ang taong nagngangalang Zoe ang may gawa ng lahat ng ito. Siya ang sumira sa batong lapida. At siya ang humamak kay Young Masters Hang. Bailuan, bakit ka pa nakatayo riyan? Bakit hindi mo paputulin ang ugnayan mo sa malas na lalaking iyan? Gusto mo bang madamay tayong lahat?
Sa kapahamakan niya. Lihan, tumahimik ka. Kailan lang ay iniligtas tayo ni Zoe? Ang sektang Yun Miao ay hindi nagtataksil sa mga taong tumulong sa atin. Kahit mamatay ako ngayon, tatayo pa rin ako sa tabi niya. Ang dilag na ito, may paninindigan din pala. Mga kapwa-disipulo, nakikita ninyo na, naakit na ang puso ni Bailuan ng lalaking ito. Gusto niyang madamay tayong lahat sa kanilang kapahamakan. Hindi tayo pwedeng magsawalang kibo lang. Pagsama-sama nating paalisin ang dalawang pesting ito, at isuko sila sa sektang Tai. Nang sa gayon ay mapanatili ang ating sekta. Parang may punto si Senior Brother Lihan. Pero kailan lang tayo iniligtas ni Ginoong Zhou? Hindi naman yata makatarungan na gawin yan. Tumahimik kayong lahat. Elder Huang, ako lang si Bailuan ang may pananagutan sa lahat ng ito. Nagkamali ako ng tiwala sa maling tao. Dahilan upang magdala ako ng panganib sa ating sekta. Wala itong kinalaman sa ibang disipulo ng sektang Yun Miao. Pakiusap, ipakita ninyo ang inyong kabutihan. Huwag ninyong idamay ang mga walang sala. Ikaw lang mag-isa. Kaya mo bang panindigan iyan? Dahil walang sino man ang gustong umako sa responsibilidad. Magbabayad kayong lahat ng buhay para sa batong lapidang ito. Ha? Ano bang problema ninyong mga tao? Hindi ba't sira-sirang berso lang iyan sa isang lumang bato? Hindi ba't ang gusto ninyo lang naman ay ang tula sa batong lapida? Hindi ba madali lang na isulat ko muli iyon para sa inyo? Ang liit na bagay, kailangan pa bang magsigawan at magbanta ng patayan? Hindi ba kayo nahihiya? Ano ang sabi mo? Isulat muli. Bingi ka ba o sadyang nang aasar lang? Sabi ko, kaya kong isulat ng buo ang mga tula mula sa batong iyon para sa inyo. Tapos na ang usaping ito. Ha ha ha. Bailuan, narinig mo ba? Sabi niya, isusulat daw niya ang Zoe. Alam mo ba kung ano ang pinasukan mo? Ang magsulat ng sinaunang kasulatan ay nangangailangan ng ganap na pag-unawa sa bawat karakter. Lalo na ang mga tula, mas mahirap pa ito. Dapat mong damhin ang buong diwa ng tula. Ang lapidang ito ay putol na. Paano mo maiintindihan ang susunod na bahagi? Ano ang gagamitin mong panulat? Hindi ba't napapanahon ito? Hindi mo alam. Ngunit alam kong lahat. Brush, tinta, papel, at tinta stone. Zugi, handa ka na ba? Ang mga tula at kasulatan. Kapag sinimulan ay kailangang matapos sa isang bagsakan. Kung huminto sa gitna o nagkamali ng isang karakter, ang lakas ng pagbabalik ng puwersa ay daan-daang beses na mas nakakatakot kaysa sa simpleng lason. Huwag kang mag-alala. Itong mumunting bagay ay ipaubaya mo na sa akin. Ilabas ang gamit. Dalhin ang pinakamahusay na brush, tinta at papel. Isinusulat ko na. Sa unang linya pa lang, may liwanag na bumabalot sa katawan. Ito ang tunay na henyo sa larangan ng sining. Ang lakas nito ay higit pa sa nasa lapida. Yes ginagaya lang niya ang nakita niya. Ang lapida ay mayroon na talagang dalawang linyang iyan. Anong nakakamangha sa kaya niyang isulat? Kapag natapos na ang dalawang ito, siguradong mabubunyag ang kanyang kahinaan. Kapag nabigo ang payabang na batang ito, at mamatay dahil sa pagbabalik ng puwersa. Tingnan ko lang kung paano pahaharap si Bailuan bilang pinuno. Sa oras na iyon, hihikayatin ko ang lahat na patalsikin siya. Hahaha, ano sa tingin niyo? Tama ako, hindi ba? Nakikita mo ba ito, senior sister? Siya ay isa lamang na nagpapanggap na magaling na manloloko. Naniniwala ka pa rin ba sa kanya? Naniniwala ako sa kanya. Napakatigas ng ulo. Titingnan ko kung paano siya madudurog ng puwersang bumabalik. Ano pa ang masasabi mo? Tapos na ako. Haha, hindi maaari. Nagawa niya talaga itong tapusin. May pag-asa na tayo. Hindi maaari, hindi maaari. Peke lang ito. Iyan matandang Elder Huang. Ang aking gawa ay hamak na mas mataas kaysa sa basag na batong iyon. Subalit, Elder Huang, huwag kang magpaloko sa kanya. Sa sining ng pagsulat, hindi maaaring huminto kapag nagsimula na.
Ang sapilitang pagputol ay tiyak na magbubunga ng sakuna. Kanina lang, huminto siya ng 2 beses ng malinaw. Siguradong gumamit lang siya ng kung anong mahikang pangilak. Isang palakang nasa ilalim ng niyog. Dahil naabot ko na ang rurok ng pag-unawa sa diwa ng tulang ito. Kaya ko itong simulan at tapusin ng malaya. Humihinto ako kung kailan ko gusto. Sanay lang ako rito. Tara na, umalis na tayo. Kabataang henyo, mahusay ka talaga. Interesado ka bang sumama sa sektang Tai? Hindi ako interesado. Ang mga taong katulad ni Zhang Quan sa inyong sekta ay nakakasuka. Kung ganoon din lang, paalam na. Mabuhay si Ginoong Zhao. Mabuhay ang sektang pinuno. Zhou Yi, utang namin sa iyo ang lahat ng ito. Kung hindi dahil sa iyo, kung hindi dahil sa iyo. Ang sakit, ang sakit, ang sakit. Binibini, bitawan mo ako. Mamamatay na ako. Zhou Yi, ayos ka lang ba? Mukha ba akong ayos lang? Isa lang akong hamak na alipin na nagtatrabaho araw-araw. Paano ko kakayanin ang gaya niyo mga tagapagsanay? Bakit niyo ginagawa ito? Ang sakit-sakit. Lintik na ho ang Mingyan. Naglakas loob siyang tratuhin ako ng ganito. Naghahanap ba siya ng gulo? Sabihin mo sa ama ko. Palayasin ang matandang iyan sa sektang Tai. Batang Panginoon, hindi ka ba sasabay sa amin pabalik? Masyadong nakakahiya ang sinapit mo. Hindi natin ito pwedeng palampasin lang ng ganito. Ang kahihiyang ito ngayong araw. Dapat ay pagbayaran niya ng doble. Pero ano ang dapat nating gawin? Kapag lumaki ang usaping ito, madadamay ang dangal ng ating sekta. Magiging mahirap para sa sektang Panginoon na ayusin ito. Hindi natin kailangang dumumi ang ating mga kamay. Hanapin mo si Lihan. Hindi natin kasalanan ang gulo sa loob ng kanilang sekta. Leslie, senior brother. Ngayon, lahat ng nasa sekta, itinuring na nilang tagapagligtas si Zhou Yi. Zhou Yi. Lintik na Zhou Yi yan. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na sanang sa akin ang posisyon ng sektang Panginoon. At ang sektang Yun Miao ay magiging maunlad sa ilalim ng aking pamumuno. Lahat ng plano ko ay winasak niya. Kalma, senior brother. Dapat siyang mamatay. Dapat siyang mamatay nang walang maiiwan kahit anino. Sino? Bakit parang galit na galit ka? Batang Panginoon Zhang, hindi ba ipinadala ka na pabalik sa sekta para magkulong? Bakit ka nandito? Natural, gusto kong makipagtulungan sa'yo, Ginoong Li. Makipagtulungan. Ano naman ang mapapala ko sa iyo? Ang target ko ay si Bailuan. At ang target mo naman ay ang maging sektang Panginoon ng Yun Miao. Hindi tayo nagbabanggaan. Isa pa, mayroon tayong iisang kaaway. Si Zhou Yi. Kapag nagtulungan tayo, ang buong sekta ay mapapasa iyo. Paano tayo magtutulungan? Ako ang magbibigay ng kapangyarihan, ikaw ang magbibigay ng tauhan. Patayin natin siya. Zhou Yi. Ngunit ang hawak niyang sinaunang kasulatan ay hindi madaling puksain. Senior Brother Li, kakarating lang ni Senior Sister Bai para yakapin si Zhou Yi. At biglang nagsuka ng dugo si Zhou Yi. Nagsuka ng sariwang dugo. Hindi mukhang nagkukunwari ang nakita ko. Para siyang ordinaryong tao na walang malay sa pakikipaglaban. Naiintindihan ko na, nakuha ko na ang punto. Walang kwentang pagtatangi yan. Maging ang matandang si Huang Ming ay naloko niya. Senior brother, ang ibig mo bang sabihin ay pinilit niyang isulat ang sinaunang kasulatan? Kaya siya ay dumanas ng ganti ng langit. Ngayon, wala na siyang lakas. Pinipilit na lang niyang magpakatatag. Nagpapanggap lang siyang malakas. Sadyang kumakampi sa atin ang langit. Itatanong ko sa'yo, hindi ba't binansagan kang mailikas na talino sa tula? Ang tulang binigkas ni Zhou Yi, nakinig ka ng 2 beses at nagsulat ng isa. Tanda mo na ba? Nabasa mo ba ito? Ginoong Li, baka naman. Gusto mong gamitin ko ang kamay na ito para labanan si Zhou Yi. Tama. Gusto kitang durugin sa mismong lugar kung saan siya pinakamayabang. Magagawa mo ba talaga? Mababasa ko ito. Ngunit hindi ko makuha ang kahulugan. Ito ang mga burador ng pananaliksik ng ating sekta. Kunin mo at gamitin. Kahit na mayroon ka nito, hugis lang ang makikita mo pero wala ang esensya. Sapat na ang hugis. Sapat na ito para durugin ang isang taong malubhang sugatan. Ngayong gabi, gagamitin natin ang tulang ito para tapusin siya. Kapag nagtagumpay tayo, ikaw ang magiging pangalawang sektang Panginoon ng Tai. Zhou Yi, ikaw na sumisira sa mga plano ko. Ngayong araw sa susunod na taon ang magiging anibersaryo ng kamatayan mo. Zhou Yi, salamat sa araw na ito. Kung hindi dahil sa iyo, nawala ang pinaghirapan ng ating sekta sa loob ng 100 taon dahil sa akin. Huwag mong sabihin iyan.
Ang mga tao sa sektang Tai ay hindi naman talaga mabubuting nilalang. Hindi ba't pumayag ka na rin na manatili ako rito? Tinatawag natin itong pagtutulungan, may pakinabang tayo sa isa't isa. Iba ang usapang iyon. Kung may kailangan ka kung saan magagamit ang aking kakayahan, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Kung iyan ang gusto mo, talagang may paggagamitan ako sa iyo. Ano ang gagawin mo? Siyempre, marami. Zoe, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, bagaman mukhang may naghahanap ng gulo. Mamatay ka, Zoe. Kaya mo ba talaga akong patayin? Kung noong una, siyempre hindi ako mangangahas. Ngunit ngayon, malubha ang iyong pinsala. Wala ka na kundi isang basurang walang silbi. Ang pagpilit sa tao ay hindi nagdudulot ng kalayaan. Ang pag-akyat ng dragon at pagtayo ng phoenix ay mahirap pigilan. Naunawaan mo na ba ang kahulugan ng tulang ito? Hahaha, tama ka. Tao. Ah. Hahaha. Akala ko kung ano ng malupit na sandata ang gagamitin mo. Ito lang ba, tinatawag mo itong Dragon Fragrance, Phoenix Spear. Huwag ka ng maraming satsat, kahit sumasakay ka lang sa kung ano. Sapat na ito para kitilin ka. Sugod. Anong nangyayari? Bakit sila umatras? Ang aking karisma na walang mapaglagyan. Pati ba mga hayop ay hindi na kaya itong labanan? Gumalaw ka sa akin. Bakit hindi kayo nakikinig? Sinabi ng aking guro. Ang sining ng sinaunang kasulatan ay iba sa karaniwang mga salita. Kung may sinumang tunay na makaunawa sa diwa nito, ang tula ay magpapasakop sa kanya. At gagamitin lamang ito para sa kanya. Hindi maaari, hindi maaari. Iyon ay isang putol na tula lamang. Paano mo, na isang dayuhan, maunawaan ang tunay na kahulugan nito? Hindi ako naniniwalang putol ang tula. Sino ang nagsabi sa iyong putol ang tula na ito? Ngayon, ipakikita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagbigkas ng buong tula. Ang pagpilit sa tao ay hindi nagdudulot ng kalayaan. Ang pag-akyat ng dragon at pagtayo ng phoenix ay mahirap pigilan. Bakit? Ako ang tumawag sa iyo gamit ang ritual na berso. Bakit mo ito inagaw mula sa akin? Siyempre, dahil alam ko ang dalawang huling taludtod. Ang silid na puno ng bulaklak ay lasing sa 3,000 panauhin. Isang espadang maihamog na nagyelo ang nagpapalamig sa 14 na lalawigan. Swerte at kasaganaan para sa Dragon at Phoenix. Nakuha na ito ng ating mahal na Panginoon. Zhang Quan, gusto mo bang panoorin ang susunod na laban ni Zoe? Hayaan mo na. Lihan, kung nais mong manood, pumunta ka ng mag-isa. May iba pa akong gagawin. Kung gayon, mauuna na ako. Bata, hindi mo ba sasamahan ang ating pinuno para manood? Hindi ganoon kadali ang lalaking iyon na si Zoe. Hayaan muna natin ang taong iyon na subukan ang tubig, ayos din iyon. Ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala, ayos lang ako. Ang lalaking ito ay gumamit din ng parehong tula. Hindi kaya siya ay mula sa sektang Tai. Kung siya nga ay mula sa sektang Tai, alisin natin ang tela sa kanyang mukha at malalaman natin. Hahaha. Bailuan, Zoe. Ito ang inyong kinabukasan. Ah, bakit nangyari ito? Natalo si Huang Yu. Walang silbing basura. Hindi ba't ito ang ating kapatid na Lihan? Kahit hating gabi na, hindi ka pa natutulog sa iyong silid. Anong ginagawa mo rito sa aking lugar? Huwag mong sabihin gusto mo lang makita kung buhay pa ako. Junior, huwag mong sabihin na ang mga mamatay taong iyon ay ikaw ang nag-utos. Sumpein, hindi dapat mabunyag ang pangyayaring ito. Kung hindi dahil baka malaman ng iba, wala na akong pagkakataong maging pinuno ng sekta. Nakatatandang kapatid, ano ang ibig mong sabihin? Narinig ko ang ingay ng labanan mula rito. Nag-aalala ako sa kaligtasan ni Ginoong Zhu, kaya naparito ako upang tingnan. Huwag mong sabihin siya ang assassin. Kung ganoon, ipaubaya mo na sa akin.
Ako ang magtatanong sa kanya. Siguradong mapapaamin ko siya kung sino ang nag-utos sa likod nito. Aba, nakababatang kapatid Lee, bakit ka nagmamadali? Ang taong ito ay hindi man lang magawang ipakita ang kanyang tunay na mukha. Siguradong kakilala natin siya. Bakit hindi muna natin tingnan kung sino siya? Sino naman kaya ito? Hindi ba't ito ang tinaguriang hiyas ng tula, ang Senior Wang? Wang Yu, ikaw pala yan. Sabihin mo, sino ang nagpadala sa iyo? Si Zoe ay isang marangal na panauhin ng sektang Yunmiao. Paano mo nagawang pagtangkaan ang kanyang buhay? Ang ginawa mo ay pagpapakamatay. Ngunit kung kusang loob mong sasabihin ang Mastermind, maaari ko pang pag-isipang patawarin ang iyong buhay. Totoo ba ang iyong sinabi? Sektang pinuno, mapapatawad mo nga ba ako? Sheng Ling Peng Yu. Nabulag ka ng iyong inggit. Naglakas loob kang saktan ang nagligtas sa aking sektang Yunmiao. Ngayon din, papatayin kita. Bilang pagbibigay katarungan kay Zoe. Lihan, 李涵， anong ginagawa 你 mo? 在做什么？ Nakatatandang kapatid. Ang traidor na katulad niya na nangahas sumalakay sa tagapagligtas ng aking sektang Yunmiao ay nararapat lang nakitlin upang ipakita kay Zoe ang katapatan ng ating sektang Yunmiao. Hahaha. Katapatan. Hindi mo ba ginawa iyan para ipakita ang katapatan? Kundi dahil natatakot kang ituro kanya, hindi ba? Huwag kang magbintang ng walang basehan. Isa akong disipulo ng sektang Yunmiao. Kailanman ay hindi ako gagawa ng isang karumal-dumal na bagay. Lihan, kakarating lang ni Wang Yu at malinaw na handa na siyang ituro ang Mastermind. Pero nagmadali kang kitlin ang buhay niya. Hindi kaya gaya ng sinabi ni Zoe. Ikaw talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. 都是你在背后指使的吗？ Sektang pinuno, nakatatandang kapatid Lee. Matandang pinuno, matandang pinuno. Lumabas na siya sa pag-iisa. Pinapatawag niya kayong dalawa ngayon din. Disipulo Bailuan. Malugod na pagbati, guro, sa iyong paglabas. Ah! Sino ang isang ito? 这位是 Guro, siya po si Ginoong Zoe. 这位就是周易公， Siya ang henyo na inyong 他就是 inihula. 你预言中的那位文道天。 Ako po si Zoe, narito upang magbigay galang. Binata, mabuti, napakabuti. 好好好， Guro, ano po ang nangyayari sa 师 inyo? 傅， 10 taon na ang nakalilipas mula nang pumasok ako sa pag-iisa. Sinubukan kong unawain 不参透 ang mga sinaunang kasulatan na nakuha mula sa mga guho 上古 upang magbigay ng kinabukasan sa ating sekta. 博一个未来， Ngunit hindi ko inakala 是没想 na matapos ang 10 taon, wala akong nakamit. 一无所获， Ang masaklap pa, nauwi ito sa aking kapahamakan. 得个妖精灯枯的下场。 Guro, hahanapan ko kayo ng manggagamot. 我去找丹师。 Huwag na. Alam ko ang lagay ng aking 我 katawan. 自己的身体，我自己清楚。 Hindi na ako magtatagal 活 pa. 不了多久 Siguradong malapit na akong pumanaw. 会羽化 Ang paglabas ko ngayon 这次出 ay 来 upang mag-iwan ng huling 想 habilin. 交代些遗言。 Dati ay nababahala ako na pagpanaw ko. 原本我还担心我羽化 Ay wala nang magbabantay sa ating sekta. Ngunit ngayon, dahil nariyan ang batang kaibigang ito upang tumulong, ay panatag na ang aking loob. Sa oras na ako ay pumanaw, ikaw na ang susunod na pinuno ng sektang Yunmiao. Guro, wag po kayong magpalinlang sa kanila. Lihan, ano ang ibig mong sabihin? 韩， Guro, ang taong iyan ay kahina-hinala. Hindi lang niya madaling mabasa ang mga sinaunang kasulatan ng sektang Tai. Maging ang elder ng bulwagan ng hustisya ng sektang Tai na si Huang Ming ay may mataas na pagtingin sa kanya. Nagdududa akong espiya si Zoe na ipinadala ng sektang Tai. Isinusumpa ko ang aking buhay. Hindi kailanman magiging espiya si Zoe. 周易 Ang 绝不 buhay 是 mo, 奸细 masyado kang naawa, Bailuan. 你太天真了。 Kung isa talaga siyang espiya, pagdating ng malaking kapahamakan sa ating sekta, magkano lang ba ang halaga ng buhay mo? 有值几个钱？ Guro, masyadong mapagtiwala si Bailuan. Nagpapadala siya sa kanyang emosyon. Guro, hinihiling ko na ako ang mamuno sa sektang Yunmiao upang itama ang mga pagkakamali. Ang posisyon ng pinuno ng sekta ay isang usaping napakahalaga. Yamang pareho kayong naghahangad nito. Walang saysay ang puro salita lamang. Pagkalipas ng 10 araw, magkakaroon ng paligsahan sa loob ng sekta. Gagamitin ninyong dalawa ang mga fragment ng lapida.
na nakuha ko mula sa sinaunang guho. 10 taon na ang nakararaan bilang basehan. Maglalaban kayo sa pagbigkas. Kung sino ang makakaunawa ng mas marami at mas malalim na sinaunang kasulatan, siya ang magiging susunod na pinuno ng sektang Yunmiao. Maaari na kayong humayo at maghanda. Si Lihan, dahil sa kagustuhang makuha ang posisyon ng pinuno, ay naligaw na ng landas. Hindi natin dapat hayaang mahulog ang posisyon sa kanyang mga kamay. Madaling sabihin yan. Tutupiin ko siya hanggang sa hindi na makabangon. Para hindi na siya makasali sa paligsahan, ayos ba? Bagamat pabigla-bigla ang mga kilos ni Lihan, dahil sa kanyang angking lakas, ay mayroon pa rin siyang impluensya sa loob ng sekta. Ang padalos-dalos na pagkilos ay magdudulot lamang ng kaguluhan. Ang pinakamainam na paraan ay talunin siya sa harap ng lahat sa mismong paligsahan. Madaling sabihin iyan, pero sa tingin ko, hindi mo kaya si Lihan, tama ba? Zoe, nakikiusap ako na tulungan mo ako. Ang kapalaran ng sektang Yunmiao ay nasa iyong mga kamay. Kung gusto mo na tulungan kita, maaari naman. Pero, hindi mo ba dapat ipakita ang iyong pasasalamat? Ikaw, ngayong ang katawan ng iyong guro ay nanghihina na. At si Lihan naman ay parang gutom na tigre sa paligid. Ang mga nais mong gawin, hindi ba pwedeng hintayin na matapos muna ang lahat? Ano bang iniisip mo? Pagod lang ako dahil maghapon akong abala. Sumasakit ang buong katawan at likod ko. Gusto ko lang na masahehin mo ako. Masyado yatang hindi malinis ang iyong iniisip. Ikaw, mag-relax ka lang muna. Batang Panginoon, nakabalita kami. Pinaslang si Wang Yu sa isang saksak lamang. Itsen, alam ko na. Hindi ganoon kadaling kalabanin ang taong iyon. Pero hindi tayo dapat mabigo. Ano ang dapat kong gawin para makuha ko si Bailuan? Batang Panginoon, may isa pa akong balita. Lumabas na sa pagbubukod ang matandang pinuno ng sektang Yunmiao. At nag-utos na magtunggali sina Lihan at Bailuan. Kung sino ang mananalo, siya ang susunod na pinuno. Paligsahan. Alam mo ba kung ano ang paksa ng paligsahan? Iyon ay ang mga fragment ng lapida na dinala ng pinuno mula sa sinaunang guho noong 10 taon. Ang basehan ay ang mga nakaukit na sinaunang kasulatan sa mga ito. Kung sino ang makakaunawa ng mas marami, siya ang mananalo. Guho noong 10 taon na ang nakararaan. Ha. Hindi ba napakagandang pagkakataon ito? Sa mga guhong iyon, tayo sa sektang Tai ang nakakuha ng pinakamaraming kasulatan. Nabalitaan kong maglalaban si Ginoong Li at si Bailuan. Hindi mo ba kailangan ng tulong? Batang Panginoon Zhang, matutulungan mo ba ako sa nakuhang lapida noon? Ang nakuha mo noong nakaraang mga taon ay isa lamang sa mga batong may ukit na sinaunang tula. Nagkawatak-watak pa ang mga ito noong nagkaroon ng gulo. Samantalang kami sa sektang Tai noong panahon ng digmaan ay matagal na naming ipinag-utos na kopyahin ang lahat ng mga kasulatan mula sa mga pira-pirasong lapida. Bukas, magpapadala na ako ng tao. Ibinibigay ko sa iyo ang mga kopya at ang mga interpretasyon ng aming sektang Tai. Ipinapadala ko ito sa iyo. Maraming salamat, Batang Panginoong Zeng. Huwag kang mag-alala, pagdating ng panahon na ako ang maging pinuno ng sekta. Ang buhay ni Zoe, pati na ang malanding babaeng si Bailuan. Ako mismo ang magbabalot at magdadala para sa iyo. Kasunduan na iyan. Oh. Bakit parang puyat ang hitsura mo? May gana ka pang magtanong. Sinong disenteng tao ang kayang gumawa ng ganoon buong gabi? Halos maputol na ang baywang ko. Gusto ko sana ng hindi disente. Pero hindi mo naman ako binibigyan ng pagkakataon. Alipin. Wala akong nakita. Sektang pinuno, ipagpatuloy lang inyo. Teka, bumalik ka rito. Hindi yan ang iniisip na iniisip mo. Kagabi, tinutulungan ko lang si Zoe na magmasahe. Para maayos ang daloy ng kanyang enerhiya. Hahaha, ganoon nga. Alam ko ang pag-aayos ng daloy ng enerhiya. Ano bang alam mo? Ikaw lang ang nakakaalam. Sabihin mo na, anong nangyari? Sektang pinuno, habang papunta ako rito. Nakita ko sina Zhangquan at Lihan na magkasama. Hindi ko alam kung anong pinaplano nila. Siguradong walang mabuting hangarin ang dalawang to.
肯定没安好心。 Haha, huwag kang mag-alala. 放心， Mga talunang tauhan lang sila. 手下败将而已。 Para mga langgam sa katapusan ng taglagas. Hindi na magtatagal ang pagtatangka nila. 天了， Huwag na nating pag-usapan ang mga nakakasira ng mood. Matagal na akong narito. 来这么久， Pero hindi ko pa nalilibot ng maayos ang sektang Yunmiao nyo. Hindi mo ba ako sasamahan, binibini? 能不能陪我转转？ Sige, ngayong araw, hayaan mong gawin ko ang tungkulin ko bilang host. 地主之谊， Hi! Hi! Yevi, akala ko kung sino na. 我当是 Hindi ba ito? 呢 Ang dalawang talunang naghahanap ng karamay sa isa't isa. 凑一块抱团取暖来了。 Bata. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Batang Panginoong Zhang, kumalma kayo. 稍安勿躁。 Zoe, ika nga nila, ang matalinong ibon ay pumipili ng sanga na mapagpapahinahan. Ano bang maibibigay sa iyo ng senior sister mong si Bailuan? 能给你 Mas mabuting sumama ka na lang sa akin. 跟着 Pagkalipas ng 10 araw, kapag ako na ang naging pinuno ng sekta, ang posisyon ng pangalawang pinuno ng sektang Yunmiao ay magiging sa iyo na. 就是你 Ano sa tingin mo? 怎么样？ Sumama sa iyo. Hahaha, isang matandang manyakis na mukhang malansang isda. 一个有 Isang taong malapit na sa 一个朝 kamatayan. 不保夕的将死之人。 Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kayo? Mas gusto ko pa rin kasama ang aming 我 Bailuan. 当时更想 Gabi-gabi ay 每 napapagod siya 个 sa 晚 akin ng 上 husto. 都能被他折腾。 Ang ligayang iyon ay hindi nyo kailanman mararanasan, mga basurang 这种 katulad 滋 nyo. 味是体会不到的。 Si Aoyi, hintayin mo ako. 小叶， Kapag ako na ang naging pinuno ng sekta, sisiguraduhin kong gugustuhin mong mamatay. Pero hindi kita hahayaang mamatay ng madali. Sa tingin nyo, sino ang mananalo ngayong round? Sa tingin ko, si Senior Brother Lihan pa rin. Kahit pa tinutulungan si Senior Sister Bailuan ni Ginoong Zhu. Paano siya matatalo ni Senior Brother Lihan? Iyon ang hindi nyo alam. 这你就不知道 Bagamat hindi kasing galing ni Zoe si Senior Brother Lihan. Balita ko nitong mga nakaraang araw, ay madalas siyang nakikipagkita sa batang Panginoon ng sektang Tai. At nabalitaan ko, nakuha na niya ang paraan para ma-decode ang mga sinaunang kasulatan. Kalokohan, mayroon tayong Ginoong Zhu. Si Ginoong Zhou ang henyo na itinakda ng tadhana sa sining ng pagsulat. Ngayong araw ang pagpapasya sa susunod na 100 taon ng kasaganaan ng sektang Yunmiao. 宗未来100年之兴衰。 Ang seremonya 于是 ay magsisimula na. 开始。 He! Ito ang nakuha ko 10 taon na ang nakalilipas. Mula sa mga fragment ng lapidang bato sa mga sinaunang guho. 所得的石碑残片， Ang mga kasulatan doon ay napakahirap intindihin. 晦涩 Ngayong araw, gawin din yung tema ang interpretasyon nito. Sa loob ng 1 oras, kung sino ang makakaunawa sa mas malalim na kahulugan ng mga sinaunang karakter, siya ang magiging susunod na pinuno ng sektang Yunmiao. 便是云淼宗下一任宗主。 Ang mga piraso ng tula ng Yanmen Taishuksing, 剑门太守型的层级， hindi ito matatag. 这不稳啊！ Ang mga karakter sa mga tipak na ito ay hindi man lang mabuo bilang isang pangungusap. Paano nga ba ito bibigyang kahulugan? Tama, tama. Tiethe, mukhang pareho lang din ang sagot na ibinigay nila kay Zhangquan. 他们差不多。 Zoe, 周易， tignan natin kung paano mo ako 我看 lalabanan 你这 ngayon. 次还怎么跟我斗？ Senior sister, 师姐， gusto mo bang ikaw na muna ang 要 mauna? 不还是你 Para 先 hindi 吧 ka na maghintay hanggang sa matapos ko ang pag-unawa rito. Dahil baka wala ka ng pagkakataong magpakitang gilas pa. 都没有。 Tiethe. Bata, mukhang hindi ka yata sigurado sa sarili mo. Wala kang tiwala sa sarili mo. Kaya mo ako sadyang 才 pinapatigil. 故意让我 Ginoong Zhou. 先生， Tiethe, ang galing mo palang nagnakaw ng talino sa tabi. 你好在 Kung hindi 旁 mo 边 kaya, 做事啊 bumaba ka na 然后 at 不 aminin 行 ang pagkatalo. 就赶紧滚下来 Huwag kang 认输 magpahiyang mabuti rito. 别在这丢人现眼。 Chuyi, sisiguraduhin kong sa araw na ito ay luluhod ka sa harap ng itim na ulat. 黑云， Sige na, 掐 gininto ang plataporma. 黄金台， Diyos ko, napakagaling. Napakalakas ng senior brother. 师兄太强 Ang bawat salita ay may kapangyarihan. Nagdudulot ito ng pagbabago sa kalikasan. Ito ang nararapat na dangal ng isang pinuno ng ating sektang Yunmiao. Panalo na tayo sa pagkakataong ito. 我们赢定了。
Nililikha ito upang akitin ang mga dalubhasa sa 招 mundo. 揽天下贤士， Ito ay pagpapakita ng matinding pagnanais na makahanap ng mga mahuhusay. Hindi ako makapaniwala na gawa niya talaga. Hahaha, isa lang palang plataporma ang nagawa niya. 只变成了一个金台子， Napakababaw ng kaalaman talaga. 是没文化的。 Napakakakatakot nito. Senior sister, 师姐， ikaw naman. 该你了。 Bakit ganito? 怎么会这样？ Tapos na, mukhang kahit isang karakter ay hindi mabasa ni Bailuan. Kung ikukumpara siya kay senior brother Lihan, napakalayo ng agwat nila. Mukhang magbabago na nga ang kapalaran ng sektang Yunmiao natin. Senior sister, kung hindi mo kaya, bumaba ka na lang. Huwag mong aksayahin ang oras ng lahat dito. Sa tingin ko, mas mabuting aminin mo na lang ang pagkatalo. Hindi mo kayang panindigan ang posisyon bilang pinuno ng sekta. Bakit ang isang respetadong senior sister ng Yunmiao? Wala man lang maipakita. Kailangan mo ba talaga ng tulong ko na isang tagalabas? Huwag kang tumingin sa iba. Ito ang tinatawag na pagpapadala ng boses sa malayong lugar. Ikaw lang ang makakarinig nito. Ang lahat ng sasabihin ko sa susunod. Kailangan mong tandaang mabuti. Ang pamagat ng tula ay Yanmen Tai Shuxing. Ang nilalaman ay nagsisimula sa itim na ulap. Ang itim na ulap ay pumipigil sa lungsod. Ang lungsod ay tila guguho. Ang liwanag ng baluti ay nagsasalamin sa gintong mga kaliskis sa ilalim ng araw. Ang tunog ng tambuli ay napupuno ang buong kalangitan sa kulay ng taglagas. Sa hangganan, ang dugo ay namumuo sa kadiliman ng gabi. Ang kalahati ng pulang watawat ay nakaharap sa tubig ng ngi. Ang tunog ng mga tambol ay hindi na marinig sa lamig ng hamon. Upang suklian ang kagandahang loob sa ginintuang plataporma. Hawak ang dragon na yari sa Jade, mag-aalay ng buhay para sa pinuno. Itim na ulap. 黑云， Hahaha, ito lang ba yun? Senior sister, sa antas mo. Kahit mga salita ay hindi mo mabigkas. Huwag mo na kaming ipahiya rito. Huwag mo na siyang pansinin, ang payasong kumikilos lang. Walang silbi kung babasahin mo lang. Dapat mong unawain ang diwa nito. Isipin mo ito. Ang mga kaaway ay parang rumaragasang maitim na ulap. Sumasalakay sa ating lungsod mula sa lahat ng panig. Ang mga pader ng lungsod ay tila guguho na sa susunod na sandali. Damhin mo ang pressure na tila wawasak sa langit at lupa. Senior sister, pinapayo ko sa iyo, huwag ka nang pumalag pa. Ibigay mo na ng maayos ang posisyon ng pinuno ng sekta. Para hindi ka na mapahiya. Lihan, panoorin mo ng maigi ang itim na ulap. 你可看好了，黑 Ang itim na ulap ay pumipigil sa lungsod. Ang lungsod ay tila guguho. 成玉罪。 Ang itim na ulap ay pumipigil sa lungsod. Ang lungsod ay tila guguho. Sa batong marka na iyon, malinaw na itim na ulap lang ang nakasulat. Bakit kaya ang ating dakilang senior sister? Hindi lamang ito payak na teksto ng sakripisyo. Ito ay bahagi ng isang tula. Hindi maaari. Impossible ito. Siguradong nag-imbento lamang siya. Nagpapanggap lamang siyang marunong. Ang liwanag ay tumatago sa gintong kaliskis ng araw. 金灵看， Ang tunog ng tambuli ay bumabalot sa kulay ng 满天 taglagas. 秋色里， Sa hangganan, ang pulbos ay namumuo sa lila ng 天 gabi. 之凝叶子， Kalahating rolyo ng bandila ang tumititig sa tubig ng ngi. 金鳞一水， Ang hamog ay mabigat, ang tambol at 双 ginaw ay 柱 hindi 还 magising. 升不起。 Ang malupit na hari ay nagpupulong sa gintong plataporma. 暴君黄金台 Dala 上 ang 一 mahiwagang dragon, handang mamatay para sa hari. 为君死。 Ikaw ang bumigkas nito kani-kanina lang. Ito ba ang buong tula? Tama ka, pinuno. Ang tulang ito ay pinamagatang ang pagbabantay sa pintuan ng yan. Haha, 10 taon ng pagbabasa. Ngunit ang nakasulat ay putol-putol at walang kabuluhan. Paano mo nalaman ang kapangyarihang ito? Ang langit ay may sariling mga mata. Diyos ko, ito ang tunay na kapangyarihan ng mga karakter. Nyanig ang langit at lupa. Ang mahiwagang perlas ay sumusunod sa batas. Kung ikukumpara sa pinuno ng sekta, ano ba ang halaga ng gintong plataporma ni Lihan? Para lamang itong naglalaro ang mga bata. Tama, nakakahiya talaga. May gana pa siyang sabihing hindi magaling ang pinuno. Ni hindi siya karapat-dapat na maglingkod sa pinuno. Dayaan, siguradong nandaya siya.
Paano niya mabibigyang kahulugan ang buong sinaunang kasulatan? Siguradong si Zoe ang may gawa nito. Ikaw ang may pakana nito sa likod ng lahat. Hoy, sabihin ko sa iyo. Kung hindi mo kayang matalo, huwag ka nang sumali. Ano ang tinatahol mo riyan? Sinasabi mong nandaya ako, nasaan ang ebidensya? Tapos na ang laban. Ipinapahayag ko na ako ang susunod na pinuno ng sektang Yunmiao. Anong silbi ng pagbabasa ng sinaunang kasulatan kung hindi ka marunong lumaban? Ang paglinang sa landas ng immortalidad ay laging pabor sa malalakas. Kung may tapang ka, magtuos tayo ng harapan. Kung sino ang manalo, siya ang tunay na pinuno. Bailuan, iminumungkahi ni Lihan na sa pamamagitan ng lakas ang pagpili sa pinuno. Matatanggap mo ba ang hamon? Sumang-ayon ka sa laban ng kaalaman, iyon ang larangan niya. Ang laban ng lakas ay para sa iyo. Huwag kang mag-alala, nandito ako para sa iyo. Siguradong mapapahamak siya ngayong araw. Bakit naman ako matatakot? Guro, tatanggapin ng disipulo ang hamon. Sa pagbabasa ng tula, kaya kitang isubo ang bawat taludtod sa bibig mo. Ngunit ang kamao at paa ay walang pinipili. Hindi naman kita pwedeng alalayan sa bawat suntok, di ba? Huling payo ko ito sa iyo. Lumuhod ka na at aminin ang pagkatalo, para hindi ka nagaanong masaktan. Huwag ka ng maraming satsat, tingnan mo ang aking espada. Ha, 10,000 espada. Haha. Hahaha, nakikita mo na ba? Ito ang agwat sa ating dalawa. Hindi ko matalo si Joy. Kaya hindi mo rin ako matatalo. Senior sister, sumuko ka na. Ang espada ay para sa pagtatanggol sa sarili. Hindi para gamiting kalasag sa iyong kahinaan. Alam mo ba kung ano ang tunay na espada? Isang butil ng buhangin ay kayang punuin ang dagat. Isang tangkay ng damo ay kayang humati sa araw, buwan at mga bituin. Ang espada ay ang iyong kalooban. Ito ay pananampalataya, hindi nakakulong sa damdamin. Hahaha, senior sister. Ano ang nangyari? Bakit? Wala ka nang maisip. Susuko ka na ba ng tuluyan? Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa sa akin, baka hayaan pa kitang mabuhay. Mukhang hindi na talaga ubra ang pinuno. Ni isa sa mga atake ni Senior Brother Lihan ay hindi niya mapigilan. Mukhang ubos na talaga ang kapalaran ng ating sektang Yunmiao. Dahil ayaw mong sundin ang maayos na usapan, ihahatid na kita sa iyong kamatayan. Naiintindihan ko na. Ano? Ang tinatawag na isang talim ng damo ay kayang humati ng araw, buwan at mga bituin. Ang espada ay hindi kailangang magmukhang espada para maging sandata. Nagkukunwaring banal. Isang hamak na damo lang, gusto mo pa akong labanan, mamatay ka na. Hindi ito maaari. Ah! Paano mo nagawa ang espada na iyon? Ang teknik na ito ay itinuro sa akin ni Zoe. Isang payo lang mula kay Ginoong Zhou. Ang nagbigay ng kakayahan kay Senior Sister Bailuan para umunlad ng ganito. Napakalakas. Natalo si Lihan. Ibig sabihin ba nito? Si Senior Sister Bailuan na ang susunod na pinuno. Mabuhay si Pinuno Bailuan. Tapos na ako kung ipapahayag na ngayon ng guro ang resulta. Wala na talaga akong pag-asa na maging pinuno. Sandali po, guro. Hindi pa tapos ang laban. Bilang isang pinuno ng sekta, hindi sapat ang lakas lang. Dapat ay marunong din makipag-alyansa para sa ikabubuti ng sekta. At magplano para sa hinaharap. Ginoong Zhang, oras na. Hindi ka pa ba lalabas? Ipinapakilala ko sa inyong lahat. Ito ang batang Panginoon ng sektang Tai, si Zhang Quan. Napagkasunduan na namin ni Zhang Quan. Kapag napunta sa akin ang posisyon bilang pinuno ng sektang Yunmiao, ang sektang Tai ay magiging alyado natin. At susuportahan tayo ng buong lakas. Lihan, napakawalang hiya mo para makipagsabuatan sa ibang sekta. Huwag mong kakalimutan. Noong unang pumunta rito si Zhang Quan sa sektang Yunmiao,
Ano ang mga ginawa niya? Noong dumating ang mga kasamahan natin. Senior sister, nagbabago ang panahon, ganoon din ang sitwasyon. Tingnan ninyo kung sino ang gusto ninyong sundan. Walang permanenteng pakinabang. Basta pareho ang ating interes. Kahit ang kaaway ay pwedeng maging kaibigan. Kung ayaw ninyo talaga, hayaan nating ang mga disipulo ang pumili. Tingnan natin kung mas gusto nilang sumunod sa isang babae na mapagmatigas. O kung gusto nilang sumandal sa malaking puno ng sektang Tai. Mali ang transcription ng input, inaayos ang diwa, tila may punto si Senior Brother Lihan. Tila may katwiran si Senior Brother Lihan. Kung protektado tayo ng sektang Tai, maaari na tayong maglakad ng may dangal sa labas. Tumahimik ka, nakalimutan mo na ba kung paano minanyak ni Zhang Quan si Senior Sister Bai noon? Pagsasamantalahan lang tayo niyan. Ito ay parang humingi ng balat sa tigre. Ano naman ngayon kung talagang makakaalyansa tayo sa sektang Tai? Magkakaroon din ako ng mukhang maihaharap sa iba. Nakikita mo na ba ito, Senior Sister? Ito ang tunay na gusto ng nakararami. Siya ay may sektang Tai. Habang ikaw, hindi ba't nariyan pa ako? Zuyi, inaamin kong malakas ka nga talaga. Pero kumpara sa buong sektang Tai, wala ka lang sa isang alitaptap. Na nangahas pang hamunin ang liwanag ng buwan. Alitaptap ba o ang araw? Hindi natin malalaman hanggat hindi sinusubukan. Hahaha, maganda ang sinabi mo. Ganito na lang, Zoe. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa sektang Tai. Para hindi masabi ng iba na pinipilit ka namin. Dahil hamon mo lang naman. Lalabanan kita ng isang beses. Kapag natalo mo ako, susuko na kami. Zoe, huwag kang magpalinlang. Gumagamit lang siya ng psikolohiya para inisin ka. Alam ko. Pero ngayon, hayaan nating matalo ang grupo ninyo para matahimik na kayo. Para wala ng mga langaw na laging nanggugulo sa tenga ko. CJ. Sige, dahil ganyan ang gusto mo. Dahil ganyan talaga. Magsimula na tayo. 咱们再比一场，再比一场。 Bata, lumuhod ka na at humingi ng patawad. 现在跪下， Baka sakaling mapagbigyan pa kitang mamatay ng maayos. Ye, isang talunang disipulo na nangangahas pang magyabang. Mukhang hindi ka pa natuto sa huling pagkakataon. Napaka-arugante mo sa ibabaw ng entablado. Ang talim ay walang pinipili. 上刀剑， Kapag ikaw ay namatay, huwag mo akong sisihin. 可别怪本少啊！ Hindi maaari ang paligsahang ito ay isang pagsasanay lamang. Hanggang dito na lang, ipinagbabawal ang pagpatay. Sektang pinuno, hindi tama ang iyong winika. Dito sa arena, ang mga suntok at sipa ay walang pinipili. Normal lamang na may masugatan sa ganitong pagsasanay. 伤亡再正常不过了。 Ano kaya kung ganito na lang? Pipirma ang dalawa ng kasunduan sa buhay at kamatayan. Bahala na ang tadhana sa kanila. Para hindi na magreklamo ang sinumang matatalo. Hindi ako pumapayag. Bakit, sektang pinuno, natatakot ka bang mamatay ang iyong kasintahan? Kung nag-aalala ka, sabihan mo siyang sumuko na agad at bumaba sa entablado. Huwag na kayong magpahiya rito. Tama ang sinabi ni nakababatang kapatid na Lihan. Hindi pumipirma dahil natatakot. Akala ko kung gaano na siya kagaling. Isa lang pala siyang mahina. Hahaha, Zoe. Kung natatakot ka na, magtago ka na lang ng maayos sa likod ng babae. Zoe, itigil na natin ito. 周易， Susuko na ako, aalis na tayo. 说我们走。 Sige, ibigay ang kasunduan sa buhay at kamatayan. Bata, ikaw mismo ang humahanap ng iyong kamatayan. 这可是你自己 Binibining bailuan. 周易， Ang kasunduan ay pirmado na. Nasa tadhana na ang buhay at kamatayan. Bumaba ka na lang habang maaga pa. Ayos na, ayos na. 行了行 Hindi 了， mo pa ba alam ang abilidad ko? 我什么实力？你还不清楚吗？ CJ, pangako mo sa akin. Kapag may kauntimang maling mangyari, dapat ka nang sumuko. 你就 Ang 投降 Zhangquan na ito ang batang Panginoon ng sektang Tai. Ang kanyang kaalaman sa sinaunang kasulatan ay hindi matatawaran kumpara kay Senior Lihan. Mukhang nasa panganib na si Ginoong Zhu. 周公子应该危险了。 Ano naman kung siya ang batang Panginoon ng sektang Tai? Ang sinaunang kasulatan na hindi nila kayang intindihin. Hindi ba't si Ginoong Zhou ang nakaintindi nyon? Ifi, ano naman ang silbi ng pag-unawa sa tula? Sa totoong labanan, kailangan pa rin ang sinaunang kasulatan na nakatuon sa pag-atake. Ang sinaunang kasulatan na hawak ni Zhangquan. Siguradong higit pa sa kay Zoe. Tama ka, tiyak na talo si Zoe sa pagkakataong ito. Narinig mo ba iyon, bata? 小子， Hindi pa huli ang lahat para sumuko. 现在投降， Ang daldal nyo, ano bang pinagsasabi nyo? Kung hindi ka lalaban, sumuko ka na lang. Umalis ka na, nakakahiya ka. 滚下去！ Zoe, ang kahihiyang ibinigay mo sa akin dati. Ngayon, babayaran kita ng doble, lumayas ka 我一 na. 定要让你加倍偿还。
Pumasok ka. Hahaha, Zoe. Alam ko ang iyong kakaibang pag-unawa tungkol sa pag-intindi sa mga sinaunang liham. Pero iba ang aking estilo ng espadang ilusyon. Ibababad kita sa walang hanggang ilusyon. Damhin mo ng maigi ang lasa ng kawalan ng pag-asa. Interesante. Kaya mo palang lumikha ng ilusyon gamit ang espada. Dahil isa lamang itong ilusyon. Hindi ba't magkakaroon ako ng anumang gusto ko? Paano kung tawagin ko ang mundong kabilang buhay? Mundong kabilang buhay. Impossible. Ang mga karakter na ito ay mga ordinaryong sinaunang sulat lamang. Paano sila magkakaroon ng ganyang epekto kapag pinagsama? Lesiu. Isang palakang nasa ilalim ng niyog. Napakalawak at malalim ang kahulugan ng mga karakter. Ang pagpagsamahin ang dalawang karakter na ito ay ang mismong hangganan ng buhay at kamatayan ng lahat ng nilalang. Ang hangganan ng buhay at kamatayan. Nakakatawa talaga. Isa lamang itong uri ng ilusyon. Hindi ako matatakot sa dalawang karakter na iyan. Sugod. Nagmamatigas pa rin. Ang salarin na si Zhang Quan. Nagsasabuatan para sa sariling interes. Nanunupil ng kapwa-disipulo. Ngayong araw, sa ngalan ng impyerno. Hinahatulan kitang itapon sa 18 antas ng impyerno. Hindi ka na makakatakas kailanman. Ano bang kalokohan ito? Umalis ka na rito. Hahaha, bailuan. Huwag ka nang maghintay, ginamit na ni Batang Panginoon Chang ang sinaunang kasulatan sa pagpapalit. Ang batang iyan ay kasalukuyang pinahihirapan ng matindi at halos mamatay na sa kamay ni Batang Panginoon Chang. Kung may takot ka sa katawan, lumuhod ka na at sumuko. Baka sakaling mapakiusapan ko pa ang Batang Panginoon Chang. Baka patatawarin pa niya ang batang iyan. Makinig ka. Ayan, tama na iyan. Ang marunong bumasa ng sitwasyon ang siyang tunay na matalino. Hindi sulit na isakripisyo ang buong sekta para sa isang estranghero. Zoe, ayos ka lang ba? Hindi ka ba niya nasaktan? Hay, anong mangyayari sa akin? Makapal ang balat ko, ano ka ba? Kung ayaw mong maniwala, suriin mo na lang. Tingnan mo kung may kulang na bahagi ng laman. Tama, itaas mo pa ng kaunti. Anong oras na ba? Nagbibiro ka pa rin. Wala naman akong nararamdaman. Ibig sabihin ito. Pinuno ng sektas Hao, magising ka na. Zoe, ano ba talagang ginawa mo? Anong ginawa ko? Nakatingin lang ako rito at tinakot ng bahagya ang gagong ito. Sino ang mag-aakalang sobrang duwag pala niya? Siya na mismo ang sumira sa sarili niya. Hay, uso na ba ang ganitong pag-arte sa panahong ito? Ikaw talaga. Lihan, tapos na ang laban ngayong araw. Natalo si Zhang Quan kay Zoe. May sasabihin ka pa ba? Ang resulta ng laban ay malinaw na. Ipinapahayag ko na ang susunod na pinuno ng sektang Yunmiao ay si Bailuan. Ngayong araw din ay gaganapin ang seremonya ng pagtatalaga. Zoe, salamat talaga sa tulong mo. Kung wala ka, hanggang salita lang ako. Wala namang sinseridad iyan. Nakatulong kaya ako para mapanatili ang posisyon mo bilang pinuno ng sekta, at naipagtanggol ko rin ang iyong dangal. Ikaw talaga. Ano pa bang gusto mong mangyari? Hulaan mo. 8-8. Hindi na maaga, hindi na rin huli. Bakit kailangang dumating sa ganitong pagkakataon? Bakit? Anong nangyari? Matandang pinuno. Pinapatawag po kayo. May mahalaga raw pag-uusapan. Ipinahayag na ngang si Bailuan ang susunod na pinuno. Ano pa bang kailangan? Huwag kang magalit, babawi ako sa iyo pagbalik ko. Babawi? Paano ka babawi sa akin? Kahit ano ang gusto mo. Susundin ko. Sabi mo iyan, Mali ako, nagsisisi na ako, tama na. Huwag mo akong ilagay sa kawali na may mainit na mantika. Anong susunod na mangyayari? Ako. Hindi ba't nasa loob na ako ng kawali? Anong kawali? Zhang Quan, hindi ba sabi mo ay sigurado na ang tagumpay mo? Sa huli, natakot ka lang pala sa ginawa ni Zoe. Naging katatawanan tuloy ako sa harap ng buong sekta. May kapalang loob ka pang sermunan ako. Sa bawat hakbang ko.
Kabisado ko na ang bawat sagot. Kahit kaunting talino lang, dapat ay nanalo ka na. Pero sa huli, kahit ang babaeng si Bailuan ay hindi mo matalo. Wala kang ang silbi, parang pilay na hindi man lang makalakad. Tama na ang pagsasalita ng tungkol sa mga bagay na ito. 现在说这些， Ano pa ang silbi niyan? Kapag naupo na si Bailuan bilang pinuno ng sekta, pareho tayong mawawala ng laban. Wala ka na bang ibang paraan? Sa sitwasyon natin ngayon, isang paraan lang ang natitira para bumaliktad ang tadhana. Anong paraan? Patayin ang matandang iyan. Si Hihi. 杀了荷叶那个老， Saka isisi ang krimen kay Bailuan. 然后嫁不给白。 Batang Panginoon. 征受者， Pagtataksil sa guro at sekta ang tawag dyan, isang malaking kasalanan. Evie, masyado kang mahina ang loob. Inanunsyo na ni Heye na si Bailuan ang susunod na pinuno. Sa tingin mo ba may matitira ka pang puwang dito? Kapag hindi tayo kumilos ngayon, pag nagkaroon na ng kapangyarihan si Bailuan, ikaw ang unang mamamatay. Pero ang kasalanan ay maipapasa sa 宗 guro. 门剩下只是师傅的一命。 Hindi sila maniniwala sa akin. Ano ka ba? Wala nang buhay ang patay, hindi na iyan makakapagsalita. Gagamitin ko ang pangalan ng sektang Tai para suportahan ka. Sasabihin nating nakipagsabuatan si Bailuan sa dayuhang si Zui para mangagaw ng kapangyarihan. Patayin mo ang lahat ng hindi maniniwala, hanggang sa mapilitan silang maniwala sa lahat. Pagdating ng araw, kahit ilubog mo pa ang sarili mo sa ilog, hindi ka na malilinis. Pero si Bailuan at ang Zui na iyon, hindi natin sila kayang talunin. 我们打不过， Eki, sino ba ang nagsabing lalaban tayo ng harapan? Para sa lalaking iyon, handa na ako. 那小子，本少早有准备。 Ito ay sinaunang kasulatan na kayamanan. Hindi mo kailangang intindihin. Kusa itong maglalabas ng lakas ng sinaunang kasulatan. Hindi masama, ito ang lihim na yaman ng sektang Tai. Kapag dumating ang oras, ang kailangan mo lang gawin ay ihagis ito. Wala akong pakialam kung anong klaseng kapangyarihan yan. Ihahampas ko ito sa kanya hanggang sa mamatay siya. Sige, gawin natin yan. Guro, huwag niyo pong sisihin ang inyong estudyante sa pagiging malupit. 心狠手辣了。 Hihi, bakit ka nandito? Guro, alam ko na ang aking pagkakamali. Ngayong araw ng laban, nagpadala ako sa selos kaya ako nagkamali. Nagsabi ako ng mga kalokohan. Ipinapasa ko ang aking sarili sa inyong parusa. Ang taong marunong umamin sa pagkakamali ay dapat patawarin. Tumayo ka na. Mula ngayon, dapat mo pa ring tulungan ang iyong nakatatandang kapatid. Si Bailuan ang magdadala ng danga sa ating sektang Yunmiao. Tiyak na tutulungan ko po ang aking guro at 一定 kapatid. 会好好辅佐师姐。 Bless you. Kung gayon, guro, maaari ka na pong humimlay ng payapa. 师傅，您就安静的去死吧。是。 Ihi, bakit? Bakit ka pa may mukhang magtanong sa akin? Mas magaling naman ako sa lahat ng aspeto. Bakit si Bailuan pa ang ginawa mong pinuno? Tanggapin mo ang pagkatalo. Ang sekta lang sa ilalim ng pamumuno ni Bailuan. 只有在百 Ang may pag-asang umunlad. 下才能 Tama na, dahil ayaw mong ibigay sa akin ang posisyon ng pinuno. Ako na lang ang kukuha nito. Kapag napatay na kita, isisi ko ang lahat sa babaeng iyon na si Bailuan. Ako ang susunod na pinuno. Huwag kang umasang makakatakas ka pa. 你休想得逞，放！ Haha, matanda na ako at paubos na ang aking lakas. 老夫只是 Pero hindi pa ako tuluyang mamamatay. Ano pang hinihintay nyo? Sugod ng sabay-sabay, patayin nyo ang taong ito para sa akin. 把这家伙给我杀了呀！ Matandang hukluban, magpaalam ka na sa mundong ito. 东西，安心上路吧。 Guro, narito na kami. 师傅，我们来了。 Ah! Lihan, anong ginawa mo sa guro? 你对师傅做了什么？ Guro. Gumising po kayo. 你醒醒啊！ Guro. 师傅， Lihan, ikaw ang pumatay sa guro. 你把师傅给杀 Ako ang pumatay, ano ngayon? Bailuan, kasalanan mo ang lahat ng ito. Lahat ng nangyari ay dahil sa'yo. Kasalanan ko, tama ka. Kung ako sana ang naging pinuno, nagkakaisa ang sektang Yunmiao at sektang Tai. Walang hanggan ang hinaharap, pero ikaw, winasak mo ang lahat para sa isang estranghero. Sana ay matino kang sumuko sa akin. Maging sunod-sunuran ka at maging kerida ni Zhangquan. Ang matandang ito, hindi niya kailangang mamatay. Ikaw ang sanhi ng lahat ng ito. 造成这一切， Lihan, naghahanap ka ba ng kamatayan? Iniligtas ako ng banal na nilalang. 征受者， Hahaha, kahit sa loob ng isang butil ng bigas, ay may kumukutitap na liwanag. 也放光华。
Bailuan, hindi ka na makakatakas. Maghintay ka na lang sa iyong kamatayan, Selyo. 乖乖等死吧。风韵， Paano ito naging posible? Ano itong sinaunang kasulatan? Bakit nito kayang magtatag ng selyo? Ang kaligrapya ng aking henyo. 能封印本烧的书 Hindi na kailangang malaman pa ng mga patay ang 死人不 napakarami. 需要知道这么多。剑，停！ Aray, ikaw, aray. 你， Ang espadang ito ay para sa iyo. Nahihiya ako sa utang na loob sa aking guro sa loob ng ilang 这位 dekada. 师傅对你 Ang 数十 espadang 年的 ito, 养育之恩， dahil sa pakikipagsabuatan sa kaaway sa labas. Pinagtaksilan mo ang pag-asa sa iyo ng iyong 背 guro. 叛师傅对你的期 Ang 待。 huling espadang ito, dahil sa pagtataksil mo at pag-agaw sa posisyon. Hindi tapat at hindi mapitagan sa nakatatanda. 不忠不孝， Napakabuti niya sa iyo na parang bundok ang bigat. Ngunit ang puso mo ay parang sa lobo at aso. Lihan, dapat kang mamatay, hindi ako. 李涵，你该死！不是我。 Ah! Ngayon, ikaw naman ang susunod. 现在该你了。 Hindi mo ako maaaring patayin. 你不能杀我！ Hindi maaari. Ako ang batang Panginoon ng Sektang Tai. Ang panganay na anak ng pinuno ng Sektang Tai. Kapag pinatay mo ako, hindi ka patatawarin ng aking ama. 我爹不会放过你的。 Anyway, tama ka. Natatakot ka na ba, Zoe? Bailuan, nagbabala ako sa inyong lahat. Ngayon, kung susubukan ninyong galawin kahit isang hibla ng buhok ko, titiyakin ng ama ko na maglalaho ang inyong sektang Yunmiao. Gagawin kong libingan ninyong lahat ang lugar na ito. 你们所有人都为我 Basta't palayain mo lang ako. Ipinangangako ko sa iyo. Kalilimutan na natin ang lahat ng ito. 这件事儿， Basta't makakaalis ako ng buhay ngayong araw. Titiyakin kong magtitipon ng mga tauhan ang aking ama. At lilipulin ang sektang Yunmiao nang walang ititirang buhay. 妙宗上下屠的鸡犬不留。 Hindi ko ugali ang magpakawala ng tigre pabalik sa 我 bundok. 可没有放 Ang 过 ganitong 龟山 klase ng 族啊 problema ay mas mabuting 像 supuin ng 这种 maaga. 后患还是早点处理了才是。 Yes anting-anting na pampahaba ng buhay ba yan? 保命的法宝吗？ Bata, sobra ka na. 小友， Pinuno ng sektang Tai. Zhang Fan, Ama, sa wakas ay dumating ka na rin. 爹，爹， Gusto nilang dalawa na 你终 patayin 于 ako. 来了，他们两个人想要杀了我。 Bata, ikaw pala ang gustong pumatay sa anak ko. 小子，就是你们想杀 Ang pumatay ay dapat magbayad ng sariling buhay. Pinatay mo ang pinuno ng aking sektang Yunmiao. Kung pinatay ko siya, may problema ba doon? Huwag na nating pag-usapan ang pagpatay ko sa isang matandang iyon. Kahit nalipulin ko pa ang buong sekta ninyo. 就算是把你们 Ito ay dahil malas lang kayo at naghahanap kayo ng kamatayan. 你们命不好， 你找死！ Ito ang kayamanan ng aking sekta. 这是 Hindi 我 ito 宗 kayang 门 basagin ng 落 ordinaryong tao. 常人根本无 Dalawang 法理 bata. 解 Bakit hindi muna tayo 各位 maupo at 小友 mag-usap? Ama, bakit mo pa sila kinakausap? 谈谈 Wala naman silang magagawa sa 他们 akin. 谈什么？ Magmadali ka na at ipapatay sila sa iba. 还不赶紧找人过来？ Iharap mo sa akin ang maliit na kayamanan na yan. 区区墨宝，给我。 Bailuan, humayo ka na. 白鸾，去吧。 Dalawang bata. Magkausap tayo ng 各位 maayos. 小友，有话 Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Ang magbayad ng buhay sa pumatay ay batas ng kalikasan. Bata, magdahan-dahan ka sana. Lubos akong nagdadalamhati sa nangyari sa pinuno na si Heye. Handa akong mag-alay ng 100,000 ginto at 3 teknik sa pakikipaglaban bilang kabayaran. Ang tanging hiling ko lang ay maging mahabagin ka sana at patawarin ang buhay ng aking anak. 100,000 ginto. Zhang Fan, inaakala mo bang palengke ito kung saan pwede kang bumili ng repolyo? Sa tingin mo ba ay hanggang sa maruming perang ito lang ang halaga ng buhay ng guro ko? Ngayong araw, sisiguraduhin kong papatayin kita, hayop ka. 今天 Ipaghihiganti ko ang aking guro. 为我师父报仇！ Ama, iligtas mo ako, tulungan mo ako. 爹，救我！救我呀！ Zhang Quan, tumigil ka riyan. 张全，你给我站住！ Ha ha ha. Walang silbi yan.
Ito ay ang mahiwagang gamit sa paglalakbay na iniwan ng ninuno ng sektang Tai. Kapag nagbukas ang sinaunang kasulatan na ito, lalabas ang isang aninong imahe. At matapos ang ilang sandali, may padadala ako nito ng libu-libong milya ang layo. Walang sinumang makakapigil sa akin. Kahit itaya ko ang aking buhay ngayong araw, hindi kita hahayaang makatakas. Zuri, Bailuan. Maghintay kayong dalawa. Ang kahihiyang ito na natamo ko ngayon. Sisiguraduhin kong babayaran ko kayo ng daan-daang beses pagdating ng araw. Gagawin kong ilog ng dugo ang sektang Yunmiao. Hindi. Hahayaan na lang ba natin siyang makatakas? Tapos na ang lahat. Ipaubayan ninyo sa akin. I lock. Ah! Ano ito? Ang sinaunang kasulatan na gawa nitong pigilan ang paglalakbay. Lesiu, hindi mo kailangang malaman kung ano ito. Dapat mo lang malaman na. Sinabi ko na, kailangang magbayad ng dugo ang anak mo ngayong araw. 今天你儿子必须血债血还。 Ama, tulungan mo ako. 爹，救我！ Ah! Sige, sinaktan ninyo ang anak ko. Hindi kayo patatawarin ng sektang Tai. Ang kapal ng mukha ninyong mang-api. Zhang Quan. Zhang Fan. Hanggat hindi ko nababayaran ang paghihiganting ito, sumusumpa akong hindi ako titigil. Zuyi, maraming salamat sa tulong mo nitong mga nakaraang araw. Utang ko lang ito sa iyo. Natatakot akong hindi ko na ito mababayaran pa. Mula ngayon, malayo na ang ating tatahaking landas. Ingatan mo ang iyong sarili. Pipigilan mo ako. Hindi naman. Pakiramdam ko lang ang paglipad mo ng ganyan. Bago ka pa makahanap ng lugar, baka gumaling na ang sugat ng kalaban. Ang paghihiganti ay dapat ginagawa habang mainit pa. Hayaan mong ako ang sumundan. 趁热，交给我。追踪。 Lesiu. Nahanap na ang lagusan. 找到了，传送。 Mga taga-sektang Tai, makinig kayo. Palabasin ninyo si Zhang Quan para mamatay. Sino ang may lakas ng loob na ganyan? Naglalakas loob kayong mag-ingay sa mismong pintuan ng aming sektang Tai. Kilala ko ang dalawang ito. Ang isa ay si Bailuan, ang acting sect leader ng sektang Yunmiao. At ang lalaking kasama niya ay si Zoe. Siya ang henyong nakabasa ng mga sinaunang tula sa ating tablang bato. Ano naman ang pakay nilang dalawa rito? Pinaaalis nila ang batang Panginoon na si Zhang Quan. Lesiu, saan galing ang mga asong ligaw na ito na tumatahol sa harap ng sektang Tai? Hindi pa ba kayo aalis? Ilabas ninyo si Zhang Quan. Pinatay niya ang aking guro. Hindi kami maaaring mamuhay sa iisang mundo. Kung hindi ninyo siya ilalabas ngayon, tutupukin ko ang inyong sektang Tai. Ano? Pinatay ng batang Panginoon si sect leader ng sektang Yunmiao. Hindi ba't ang sektang Yunmiao ay tulad din natin? Kabilang sa mga sekta ng katuwiran. Paano magagawang pumatay ng batang Panginoon ng isang sect leader? Hahaha, kalokohan. Hindi pa nga natin napapatunayan. Kung tunay bang pinatay ng batang Panginoon si sect leader ninyo. At kahit patunay man na pinatay niya ang guro ninyo. Nangangahulugan lang iyon na ang inyong sektang Yunmiao ay nahulog na sa landas ng kasamaan. Ang batang Panginoon ay ginagawa lamang ang nararapat para sa mamamayan. Pagbabaligtad ng katotohanan. Tumahimik ka. Tinamaan ba kita sa iyong bulok na sikreto? Dahil ang sektang Yunmiao ay nahulog na sa landas ng kadiliman. Ngayon, lilinisin ko muna ang sektang ito at papatayin ang bruhang tulad mo bago ko ubusin. Ang mga natitirang kampo ng kadiliman sa sektang Yunmiao. Ubusin hanggang sa ugat. Isa katuparan ang katarungan ng langit. Ang salitang pagpuksa, mukhang seryoso na talaga ang matanda ngayon. Kapag ang pagpuksa ay pinakawalan, lahat na nila lang ay malilipol. Tapos na ang buhay ng dalawang ito. Magiging abo na lamang. 两个人死定了，灰飞烟灭。 Gawin mo na. 定。定。 Sino ang naglakas loob na harangan ang mga gawain ng sektang Tai? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Kayong mga taga-sektang Tai ay sadyang mapang-api at 汉 hambog. 一宗里的人，
Gumagawa kayo ng masama sa labas. At sa loob ng inyong sekta, hindi nyo man lang sila pinaparusahan. Sa halip ay kinukonsinti nyo pa. At ang masama pa, pinagbibintangan nyo ang mga inosente na galamay ng demonyo. Pagpaslang sa mga walang kalaban-laban. Nakakasuka ang inyong ugali. Isang batang walang modo at hindi marunong gumalang. 个伶牙俐齿的叫 Ikaw at ang demonyong iyon ay tila magkapareho ng ugali. 和那魔道妖人 Mga tauhan, 是一丘之貉， dakpin silang dalawa ngayon din. 给我将他一并拿下！ Sige, subukan nyo. Ano ang sinaunang kasulat na ito? Paanong nagawa niyang patalsikin ang napakaraming disipulo sa isang iglap lang? Hindi mo kailangang malaman. Pinili niyo ang mahirap na paraan, sa halip na ang mapayapang daan. Ilahad ang labanan, ipakita ang kapangyarihan ng mga bituin. 布阵，接星罗棋布大阵。 Ang malaking pormasyon ng Tigreng Bundok. Sino ang nagising sa kanya? Pinuno, hindi po maganda ang sitwasyon. May nanggugulo sa labas ng pintuan ng bundok. Hinahanap pa nila si Batang Panginoon Jiang Quan. 还指名道姓，要我们交出张 Sinong mga tao ang mailakas ng loob? May daan patungong langit na hindi nyo tinahak. Ngunit pinasok nyo ang pintuan ng impyerno. Ang mga kalaban ay isang lalaki at isang babae mula sa sektang Yunmiao. 是元妙宗的，一男一女。 Tara na. Zo. Ama, sasama rin ako. Anak, manatili ka na lamang dito at magpahinga. Ang hinayupak na iyon ang nagdulot sa akin ng sugat na ito. Kailangan kong makita ang kanilang huling hantungan ngayon din. Sige, isasama kita. 我带你一起去。 Bata, inaamin kong may ibubuga ka rin pala. 小子，我承认 Ngunit hindi mo dapat. Hindi mo talaga dapat binangga ang sektang Tai. 该万不该，不该招惹 Kaya naman, 一宗， mamatay na kayo. 去死吧！ Ang langit, ang lupa at ang lahat ng bagay. Ang araw, ang buwan at ang mga bituin. Lahat ay babalik sa alabok sa wakas. 征讨不过黄土， Isang lihim. 隐秘。 Ano ang gagawin natin? 怎么办？ Ang sektang Tai ay patuloy sa kanilang masamang gawain. Hindi na sila mapapatawad. 纣为 Ngayon, ako ang papalit sa langit upang magbigay ng katarungan. 日 Gayunpaman, may tamang pagbabayaran ang bawat utang. Kayong mga ordinaryong disipulo, bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Ihayag niyo lamang na humihiwalay na kayo sa sektang Tai. At umalis na kayo sa bundok na ito. Kung hindi, papatayin ko kayong lahat ng walang ititira. 否则 Nasira na ang malaking pormasyon ng ating sekta. Paano kung ihayag na lang natin ang pag-alis sa sektang Tai? 我们宣布脱离太一宗。 Huwag kayong matakot. Isa lamang siyang ordinaryong tao. Huwag kayong makinig sa mga kasinungalingan ng demonyong iyan. Ang maliit na hayop na ito ay naglakas loob na sirain ang pormasyon ng ating sekta. Ngayon, huwag ka nang umasang makakaalis ka pa ng buhay. Tumigil ka. 想活着离开。 Masyado ka ng matanda at marami ng sinasabi. Dahil atat na atat ka ng mamatay. Mabuti pa sigurong ikaw na lang ang mauna. 那就从你先开始。死！ Ang panahon ay lilipas din. Sino ang makakapigil sa akin sa mundong ito? Nandito na ang pinuno ng sekta. 是宗主来 Ligtas 了， na tayo ngayon. 这下我们有 Jiang 救 Quan 了。 Sa wakas, nagpakita ka rin. 你终于舍得出来了。 Huwag kang magmadali. Kung nais mong maghiganti, 姐 kailangang mauna ang 想 kanyang 复 ama. 仇得先解决他爹。 Zhou Yi, 周易， nasaktan mo ang batang Panginoon ng sektang Tai. Mapanangahas kang pumasok sa aking sekta. At ngayon, naglakas loob ka pang pumatay ng matanda ng sektang Tai sa harap ng lahat. Ngayong araw, tiyak na mamamatay ka sa harap ng katimugang pintuan ng langit. 必死。天庭， Haha.
Iyan ba ang tinatawag na katimugang pintuan ng langit ng inyong sect leader? Narinig ko, noong unang panahon gamit ang teknik na ito. Nilipol niya ang 3,000 kaaway na mag-isa. Patay na ang batang iyan. Zuli, mapangahas kang pumasok sa sektang Tai. Hindi mo mapapatawad ang iyong kasalanan. Kanan at kaliwang hukbo, hulihin ninyo siya. Bitiwan mo siya. Traitor. Paano? Paanong nangyari ito? 这怎么可能？ Huwag ka nang magsayang ng lakas. Sa loob ng katimugang pintuan ng langit, lahat ng batas ay itinakda ko. Lahat ng sinaunang kasulatan dito ay wala ng bisa. Zuli, Bailuan. Hindi nyo inaasahan, di ba? Sa teritoryo ng aking sektang Tai. Kung ikaw ay naging dragon, kailangan mong magsitirahan. Kung ikaw ay naging tigre, kailangan mong humiga. Ngayong araw na ito ang inyong katapusan. Hahaha, Zuli. Hindi masama ang iyong talino. Isa kang angkop sanayin. Dahil bilib ako sa iyong galing, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Sa sarili mong mga kamay, patayin mo ang babaeng nasa tabi mo. At manumpa na sa sapi sa aming sektang Tai. Hindi ko lang patatawarin ang iyong buhay. Bibigyan pa kita ng katayuang nasa ilalim lamang ng iisang tao, ngunit nasa itaas ng lahat. Patawad, Zoe. 周易， Kasalanan ko kung bakit nadamay ka pa rito. 都怪我， Kung gayon, bakit hindi mo na lang ako patayin? 要不 Walang dahilan para mamatay tayong magkasama. 你一定要为了我。 Marunong ka palang sumunod sa usapan. Zoe, huwag mong sayangin ang mabuting kalooban ng binibining ito. Zoe, gawin mo na. 周易 Kung mamamatay man ako sa iyong mga kamay. 能死在你手里， Sino? 我 Wuhan. 武汉。 Lesiu, ano bang iniisip mo? Hindi mo pa naibibigay ang bayad na ipinangako mo sa akin. Paano ko hahayaang mamatay ka na lang? Ngunit hindi natin sila matatalo rito. Hindi ba't katimugang pintuan ng langit lang 我根 iyan? 本打不赢对 Tingnan mo kung paano ko iyan dudurugin. 看我把它给碎了。 Hahaha. Sa tingin mo ba'y kaya mong sirain ang aking katimugang pintuan ng langit? Nananaginip ka ng gising. Susugod na ako. Ah! Ngayon na. 大闹 CJ. Palasyo. 行攻！ Hindi maaari. Ang katimugang pintuan ng langit ay kayang supilin ang lahat ng sinaunang kasulatan. Paano pang nagkakaroon ng bisa ang mga kasulatan? Dahil siya ang dakilang pantas na katumbas ng langit. 因为他是齐天大圣。 Ah! Ay ito. Ito. Ang teksto ng katimugang pintuan ng langit ng sect leader.
Nawasak. Anong klaseng lakas ito? Zhang Quan, susunod na kita. 张全，接下来就到你 Ano pang 了。 ginagawa nyo, nakatulala? Ang dalawang ito ang pumatay sa sect leader. Tiyak na susunod na target nila tayo. 杀了宗主， Kung nais ninyong mabuhay, sama-sama nating sugurin. Ubusin natin ang lakas nila. 只有一起上，把他们耗死。 Ang sadya namin ngayon ay si Zhang Quan lang. 我 Ang 们 mga hindi sangkot, 只为争取 basta't 利益 magpahayag ng pag-alis sa sektang Tai. Ako, si Zhao Yi, ay hindi papatay sa inyo. Kung hindi, isasama ko kayo sa paglilibing sa kanya. 否则就跟他一起陪 Huwag 葬。 kayong maniwala sa taong yan. Tumahimik ka nga. 别被这家伙 Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana tayo dumanas ng ganitong pagsubok. Ayoko na. Aalis na ako sa sektang Tai ngayon din. Aalis na tayo sa sektang Tai. 退出太一宗。 我们退出太一宗。 Kayong lahat, mga taksil kayo. 你们这群 Wala na si Zhang Quan, umalis na ang lahat. Tapos na ang palabas. 现在人也走光 Panahon na para magbayad ang dapat magbayad. 了。 也该 Ikaw, 好好算算。 Baby. Ah. Aalis na tayo sa sektang Tai. Kai. Sarap, tumahimik ka nga. Kung hindi dahil sa iyo, hindi sana tayo dumanas ng ganitong pagsubok. Ayoko na. 一节 Aalis na ako sa sektang Tai ngayon din. Kundi sasama kayo sa kanya sa hukay. 否则就跟他一起陪葬。 Hahaha. Bailuan, Ginoong Ziu. Parang awan niyo na, patawarin niyo ako. 狗子， Nabulagan lang ang isip ko. Nagkamali ako ng landas. Kaya ako nagkaroon ng masamang balak sa inyo, sektang pinuno. Basta mapatawad niyo lang ako. Handa akong maglingkod sa inyo ng buong puso. 放过我！ Iaalay ko ang lahat ng kayamanan ng sektang Tai. 我太一宗所有的珍宝全都烧成粉。 Maglingkod ng tapat. Ang sektang Yun Miao ay hindi nangangailangan ng taong tulad mo. 我云淼族 Ang gusto ko lang ay 不 mamatay 需要 ka. 你这样的人，我只要你死。 O siya, tama na yan. Nakaganti na tayo. Ano ba yan, para kang batang umiiyak? 仇也报了。 Pero, 我听 guro, 着像什么样子？ hindi na babalik ang guro.
师傅他再也回不来了。 Sino ang nagsabing hindi na siya babalik? 谁说他回不来了？ May naisip akong paraan. Baka sakaling mabuhay nating muli ang iyong guro. 说不定能让你的师傅。 Eh ano ang sinabi mo? 你说什么？ Ha ha ha. Pagbuhay mula sa kamatayan. 起死回生。 Ha ha ha. Guro, 师傅， ang inyong katawan, 您的身体 ang aking mga pinsala, kahanga-hanga, lahat ay magaling na. 就这， Paano nangyari ito? Hindi ba't wala na akong lakas para magpatuloy? 我不是已经 Si Zhuyi, guro, 哭了吗？ siya ang gumamit ng puwersa ng langit at lupa para alisin ang lason. Ang puwersang iyon ang nagligtas sa inyo. Ginoong Zhao, utang na loob ko sa inyo ang aking buhay. 周公子， Huwag niyo na akong pasalamatan. 再造之恩， Magpasalamat kayo sa inyong bagong sektang pinuno. Sanay lang akong sumunod sa kung ano ang nararapat. 我这人 Ang lahat ng ito ay dahil sa respeto ko sa kanya. 全都是看在他的名字上。 Bailuan, nagkamali ang guro. 兰儿， Dapat noon ko pa ibinigay sa iyo ang posisyong ito. 早就该将这 Pasensya na, nag-alinlangan ako. 给你，是我， Hindi pa huli ang lahat. 我犹豫了。 Sapat pa ang pagkakataon. 为时未晚嘛。 Mula sa araw na ito. Si Bailuan na ang bagong sektang pinuno ng Yunmiao. 白鸾便是我云， Dalangin kong ang ating sekta ay tumagal ng 1000 taon. 愿我 Maging sagana at maunlad sa habang buhay. Tumatanaw kami ng respeto sa inyo, sektang pinuno. Pagbati, sektang pinuno. 拜见宗主，恭贺宗主。 So, heto ba ang ating abalang sektang pinuno bay? Bakit hindi ka pa nagpapahinga at inuuna pa ang gawain? 怎么？大半夜的， May oras pa para bisitahin ako para sa isang inspeksyon. 有空来我这视察工作了？ Zhuyi, salamat. 周易， Sinabi ko na babawi ako sa iyo. 我之前 Oras na para tuparin ko ang 会 aking 给你补 pangako. 偿，现在是时候兑现我的承诺了。 Naaalala ko ang lahat ng pangako mo. 承诺？我可都记着。 Hindi ko lang alam kung sektang pinuno bay, paano mo balak bumawi? 我们白宗主打算怎么个补偿法？ Hindi ba't sinabi mong gusto mo akong makitang nagpapakahirap buong 你 gabi? 之前不是说喜欢被我折腾一晚上吗？